Mateo, ang henyo. Credit to the author. M801 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napakalakas na pisikal na katawan, para talagang malakas na Yanijin ang isang malalim na artifact ng walang gamit. Tao ba ang lalaking ito o hindi? Napakataas ng kanyang pag-unawa sa mga konsepto, kahit ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas din. Nakakagulat talaga. Mukhang pinino ni Mateo ang bloodline ng lahi ng dragon, kaya naman napakalakas ng kanyang malalaman na katawan. Hindi lang abnormal ang taas ng kakayahan ng lalaking ito sa pag-unawa, kundi ang hindi inaasahang engkwentro na ito ay ikinaiinggit din ng mga tao. Ang espada ni Arnel Zhang ay isa ring malalim na artifact. Hindi na kailangang sabihin pa ang talas ng isang malalim na artifact. Ginamit talaga ni Mateo ang kanyang kamao para patumbahin ang mahabang espada ni Arnel. Makikita kung gaano kalakas ang kanyang pisikal na katawan. Ang ikinagulat ni Arnel ay hindi ang malakas na pisikal na katawan ni Mateo. Ang ikinagulat niya ay ang kakayahan ni Mateo na kontra-atake. Kaya, isa itong soul martial artist. Hindi nakakapagtaka, malamig na sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Arnel, hindi inaasahan na sasabihin agad ni Mateo ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit sa Divine Realm, napakabihira rin ang mga soul martial artist. Tutal, ang paglilinang ng martial arts at paglilinang ng kaluluwa ng sabay ay mag-aaksaya ng napakalaking enerhiya, kung saan ang mga pagkalugi ay mas malaki kaysa sa mga natamo. Ang mga tulad ni Arnel, na mayroong ganitong cultivation sa murang edad, ay talagang napakabihirang mga henyo. Soul martial artist. Si Arnel ay isa talagang soul martial artist. Kaya pala kakaiba ang mga atake niya, kaya imposibleng magbantay. May sumigaw sa ilalim ng entablado. Kakaiba ang mga paraan ng pag-atake ng mga soul martial artist. Hindi kayang bantayan ng mga ordinaryong tao ang mga ito. At ang sukatan ng banal na atake sa kaluluwa ni Arnel ay para sa mga taong patuloy na tumutulo at nawawala. Minsan o dalawang beses ko itong hindi nararamdaman, kaya mas mahirap itong bantayan. Kaya naman, ang mga martial artist na nakipaglaban kay Arnel dati ay pawang natalo ng nakakagulat. Humph! Kahit alam mong soul martial artist ako, ano pa? Ang matatalo, sa huli, ay ikaw pa rin. Nalungkot si Arnel, at sumugod siyang muli. Bahagyang ngumiti si Mateo at ginamit ang kanyang espada at muling sumulong, nakipagbuno kay Arnel. Tuwang-tuwa si Arnel nang makita niya ang sitwasyon. Natatakot siyang baka makipaglaro si Mateo ng taguan sa kanya at hindi makalaban ito ng harapan, at saka maghanap ng pagkakataon para gumawa ng malaking hakbang. Ang teknik sa pakikipaglaban noong naglaban sina Mateo at Lucas ng araw na iyon, malinaw pa rin sa kanyang isipan. Kapag nagkaroon ng pagkakataon si Mateo na gamitin ang galaw na iyon, tiyak na matatalo siya. Ngayon, patuloy pa rin si Mateo sa pakikipaglaban sa kanya ng malapitan. Ano ito kung hindi ang pagnanasa ng kamatayan? Ngunit nang magtagpo ang mahahabang espada ng magkabilang panig, biglang naramdaman ni Arnel ang panginginig ng kanyang banal na kaluluwa at bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Ngunit si Arnel ay karapat-dapat na tawaging isang soul martial artist. Agad siyang tumugon dito at dali-daling tumalon, iniwasan ang susunod na atake ni Mateo. Isa ka ring soul martial artist. Ito. Imposible ito. Gulat na sigaw ni Arnel. Ano? Isa rin palang soul martial artist si Mateo. Ito. Paano ito naging posible? Anong klaseng biro ito? May ikalimang yugto ng Supreme True Intent, malalaman na katawan na maihahambing sa isang profound artifact, at isa pang ang soul martial artist. Ito. Mayroon ba talagang ganitong kakatwang tao sa mundong ito? Napakabihira ng mga soul martial artist. Ngayon, dalawa ang sabay na lumitaw. Ano ba ang nangyayari? Ang sigaw ni Arnel na may takot ay agad na nagdulot ng sunod-sunod na kaguluhan. Hindi nila inakala na hindi lang pala abnormal ang taas ng kakayahan ni Mateo sa pag-intindi, isa rin pala siyang soul martial artist ng mga alamat. Dagdag pa sa kakaibang katawang iyon, ang taong iyon ay sadyang walang kahinaang dapat pagsamantalahan. Hindi nakakapagtaka na si Mateo ay lumukso sa mga kaharian para sa labanan na parang kumakain at umiinom. Sino pa ba ang mas kakaiba kaysa sa kanya? Soul martial artist ba yan? Sa totoo lang, isa lang akong alchemist, malamig na sabi ni Mateo. Hahaha.
Nakakainis talaga ang batang ito. Pero wala ka nang magagawa pa tungkol dyan dahil isa lang talaga siyang alchemist, humagalpak ng tawa si Wayne sa ilalim ng entablado at sinabi. Sa totoo lang, bago ang kompetisyon sa pagkakataong ito, ang alam lang ni Wayne ay isang napakalakas na alchemist si Mateo, at hindi niya lubos na alam na isa pala itong martial artist. Sino ang mag-aakala na hindi lang pala napakataas ng mga natamo ni Mateo sa banal na kaluluwa, kundi mayroon pa siyang mga katawa-tawang nagawa sa martial path. Ang mga salitang ito na sinabi ni Mateo, si Wayne ang lubos na naapektuhan. Isang alchemist. Hindi nakapagsalita si Arnel. Kailan pa nagkaroon ng ganito kalakas na lakas sa pakikipaglaban ng mga alchemist? Kanina pa, naramdaman na ni Arnel na ang mga natamo ni Mateo bilang banal na kaluluwa ay mas mataas pa sa kanya. Wala talagang kapintasan sa baluti ang lalaking ito. Ganyan kalaban, paano matatalo? Tama, nagbukas ako ng tindahan ng gamot sa Ancient Opulent City. Kung kailangan mo ng mga gamot, pwede mo akong hanapin, nakangiting sabi ni Mateo. Inaamin kong natalo ako. Labag sa loob na sabi ni Arnel. Pero sa harap ng isang masamang taong tulad ni Mateo, ano ang magagawa niya kung hindi siya papayag? Hindi matatalo ng Divine Soul Attack ang kabilang partido. Hindi niya kayang manalo sa martial arts. Bukod sa pag-amin ng pagkatalo, wala nang ibang magagawa si Arnel. Hahaha, hindi ko talaga inaasahan, hindi ko naasahan. Isang miyembro ng aking sinaunang lungsod ng Karangyan ang nanalo ng kampyonato sa kompetisyon sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa si Wayne. Noon, ibinigay niya lang ang pwestong ito kay Mateo para masakliyan ang kanyang nagligtas buhay na biyaya. Sino ang mag-aakala na direktang nakuha ni Mateo ang unang pwesto para sa kanya? Nang marinig niya si Mateo na nagsasabing gusto niyang makuha ang unang pwesto sa unang pagkakataon, sinaway pa niya si Mateo. Sino ang mag-aakala na unang tinapos ni Mateo si Lucas, at natalo rin si Arnel, na lubos na nagsara sa posisyon ng unang pwesto. Ito ay walang kapantay na kaluwalhatian. Nagbibigay ng plum kapalit ng peach. Medyo malaki talaga ang plum na ito na ibinigay sa kanya ni Mateo. Tuwang-tuwa rin si Sanford. Nang makuha ni Mateo ang kampyonato, natural na nakaramdam din siya ng kinang sa kanyang mukha. Sa gabi, sa banal na bulwagan, kasalukuyang ikinukwento ni unang Elder Jonard kay Robin ang tungkol sa kompetisyon ngayong hapon gamit ang mga sumasayaw na kilay at isang ekspresyon ng tuwa. Habang nagsasalita, hindi man lang nagmamakaawa si Jonard sa pagpuri kay Mateo. Ang isang henyo na tulad ni Mateo ay lubos na sikat kapag inilagay sa kahit anong banal na lupain, lalo na sa isang nabulok na banal na lupain tulad ng Crimson Afterglow Holy Land. Kalmado ang mukha ni Robin na parang matagal na niyang alam ang tungkol sa kakatwang kalokohan ni Mateo. Pagkatapos sabihin ni Jonard ang lahat, nagtanong si Robin, ito ba si Mateo ay isa lamang talagang ascender na nagmula sa lower realms? Totoo talaga. Personal ko nang inimbestigahan dati at napagtanong ko na rin sa mga tao ang pamilya Pei. Isa ngang ascender itong si Mateo. Isa pa, lampas 20 lang ang edad niya. Ganito pa rin ang antas ng henyo niya, kahit na nasa rank 3 o rank 4 Holy Land pa siya, magiging sikat na sikat siya. Lalo na't isa pa siyang napakagaling na alchemist. Balisang sabi ni Jonard. Sa pinakamahirap na panahon ng Crimson Afterglow Holy Land, ang paglitaw ng isang walang kapantay na henyo na tulad nito ay talagang isang bagay na nagpapalakas ng moral ng mga tao. Kumislap ang mga mata ni Robin. Hindi rin alam kung ano ang iniisip niya. Nanalo laban kay Arnel, maraming tao ang natuwa. Pero wala man lang pakialam si Mateo. Para sa kanya, ang ganitong uri ng tagumpay ay walang kabuluhan. Kung hindi lang para makapasok sa Crimson Afterglow Valley, hindi siya mag-aabalang sumali sa ganitong klaseng kompetisyon sa pagpili ng mga piling tao. Gabi na, si Mateo ay gaya pa rin ng dati. Iniintindi pa rin niya ang mga ginintoang karakter. Sa loob ng ilang araw na pag-unawa, ang banal na kaluluwa ni Mateo ay patuloy na lumalakas. Sa loob ng 12 araw na ito, ang banal na kaluluwa ni Mateo ay lumakas ng buong 40%. Ang ganitong uri ng pagpapalaki ay maituturing ng nakakatakot. Hindi alam ni Mateo kung kaya niya bang maabot ang antas ng Alchemy Ancestor sa mga sitwasyon kung saan hindi niya malalampasan ang Soul Tribulation kung patuloy siyang makakaintindi ng ganito. Bigla na lang gumalaw ang isip ni Mateo, at lumabas siya mula sa Vast Heaven Pagoda at ipinakita ang kanyang sarili.
Naglatag si Mateo ng isang hanay ng mga sundalo sa tirahan. Kanina lang, may isang taong nagpasimula ng hanay ng mga sundalo. May naramdaman si Mateo at agad na nagpakita. 802. Ang sino mang darating ay panauhin. Magpakita ka, malamig na sabi ni Mateo. Huho, ang galing naman ng batang to, para mapansin ang pagdating ng emperador na to. Isang matanda at maputlang boses ang narinig. Nagulat si Mateo nang marinig niya iyon. Sa Crimson Afterglow Holy Land, ang tanging makapagpapakilala sa sarili bilang emperador na ito ay ang Crimson Afterglow Holy Lord. Hindi ko inaasahan na ang Crimson Afterglow Holy Lord ay talagang bumaba rito. Naramdaman ni Mateo na ang lakas ng dumating ay pambihira dahil sa pormasayo ng hanay noon, ngunit hindi niya inakalang ito pala ang Crimson Afterglow Holy Lord. Bigla na lang, nagkaroon ng pag-alon sa espasyo sa loob ng bahay. Ang Crimson Afterglow Holy Lord ay direktang lumitaw sa loob ng bahay. Pero tungkol sa ganitong paraan, walang gaanong sorpresa si Mateo. Nararamdaman na ng mga eksperto sa Dao Profound Realm ang Heavenly Dao. Hindi naman kakaiba ang ganitong paraan. Lumalabas na ang banal na Panginoon pala. Hindi ka tinanggap ni Mateo, bahagyang yumuko si Mateo at hindi nagsalita ng may paggalang o pagmamataas. Ikinumpas ni Robin ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo kailangang maging masyadong magalang. Dumating itong si To nang hindi inimbitahan. Wala kang pakialam, di ba? Sumimangot si Mateo ng kaunti. Nasabi mo na yan ng ganito, pwede ko bang sabihin na ayaw ko? Pero ang totoo, nagambala ng iyong respeto ang aking pag-iisa. Talagang ayaw ko. Pero ang pagsasabi ni Robin ng ganitong mga salita ay parang pagbaba ng kanyang saloobin. Kung hindi pa rin nagpapanggap si Mateo, hindi iyon marunong magpahalaga sa mga pabor. Nakikita ni Mateo na ang banal na Panginoong ito sa harap niya ay hindi ang kanyang tunay na katawan. Ngunit ang kanyang lakas ay sapat upang agad na mapatay si Mateo. Ano kaya ang dahilan kung bakit hinahanap ng banal na Panginoon si Mateo? Hindi na itinuloy ni Mateo ang mga salita. Itinuring din itong nagpapahayag ng kanyang saloobin. Sinuri ni Robin si Mateo, ngunit mas natuwa pa siya kay Mateo sa puso niya. Ang ganitong ugali ay isang taong gumagawa ng dakilang mga gawa. Hindi tulad ng ibang mga taong nagmamagaling magkunwari na sila ay mga henyo, ngunit mainitin ang ulo at mapangahas, at hindi kayang gampanan ang mga pangunahing tungkulin. Mateo, alam mo ba kung ano ang nasa loob ng Crimson Afterglow Valley na yan? Hindi pinansin ni Robin ang tanong. Kumislap ang mga mata ni Mateo, palihim na isinusumpa ang tusong matandang Sorrow. Kailangan mo nang magbigay bago tumanggap. Ganitong lowika, paano hindi maiintindihan ni Mateo? Walang ginawa si Robin nang dumating siya at pinukaw lang ang kanyang gana. Malinaw na walang magandang nangyari. Pero kung tutuusin, nagtagumpay naman siya. Nanginig ng husto ang puso ni Mateo sa isang pangungusap ni Robin. Tunay ngang mausisa siya kung anong bagay ang nasa loob ng Crimson Afterglow Valley na ito para makapagpanganak ng isang 10 Great Divine Kings class expert. Nang makita ang nahihirapang tingin ni Mateo, isang bahid ng mapagmataas na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Robin. Nag-isip sandali si Mateo, at sa kanya ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, Banal na Panginoon, mabuti pang pag-usapan ninyo ang inyong mga balak sa pagpunta muna. Kung napakahirap ng bagay na ito, mas gugustuhin ni Mateo na huwag pumasok sa Crimson Afterglow Valley. Natigilan si Robin. Hindi niya inaasahan na sasabihin pala ni Mateo ang mga ganoong salita. Nahaharap ka sa ganitong tukso at talagang kaya mong kontrolin ang sarili mong mga pagnanasa. Ikaw, ang binata na ito, ay talagang hindi simple. Sige, sa totoo lang, wala ring mahirap sabihin. Sa totoo lang, pumunta ako rito para hanapin ka, ang ipagkatiwala sa iyo ang Crimson Afterglow Holy Land. Sa madaling salita, natuklasan na ni Robin na ang kilos ni Mateo ay masyadong tuso at mapanlinlang, hindi napapansin ng kahit ano. Sa pakikipag-usap sa kanya, mas mabuting bawasan ang pagkukwento. Masyado kang magpaligoy-ligoy, dahil ikakagalit lang ito ng kalaban. Natakot lang talaga si Mateo sa mga sinabi ni Robin. Isa lamang siyang martial artist ng Divine Traversing Realm at gusto talaga ni Robin na ipagkatiwala sa kanya ang isang banal na lupain. Anong kinalaman nito dito? Mapait na ngiti ang sinabi ni Mateo, Panginoon ko, nagbibiro ka ba sa akin, di ba? Ako.
Pinigilan ni Robin ang mga salita ni Mateo gamit ang isang senadorias ng kamay, ngunit sinabi, "Siyempre, hindi ka banibiro ng emperador na ito. Hindi mo kailangang magmadali sa pagtanggi. Pakinggan mo muna ang mga tuntunin ng emperador na ito bago ka muling sumagot. Hanggat nangangako kang sakupin ang Crimson Afterglow Holy Land, lahat ng mapagkukunan sa Crimson Afterglow Holy Land ay nasa iyo na ang paglalaan. Bukod pa rito, sa loob ng 3 taon pagkatapos makapasok sa Crimson Afterglow Valley sa pagkakataong ito, personal na kikilos ang emperador na ito para ipadala ka muli sa Crimson Afterglow Valley." Alam ni Mateo na ang Crimson Afterglow Valley ay maaari lamang mabuksan minsan sa bawat 300 taon. Kung pilit niya siyang ipapadala sa Crimson Afterglow Valley, malamang na magbabayad si Robin ng hindi maisip na halaga. Para pumayag siyang maging susunod na banal na Panginoon, itong si Robin ay gumawa rin ng lahat ng makakaya. Ano nga ba ang nasa loob ng Crimson Afterglow Valley? Hindi pa rin mapigil ang magtanong ni Mateo. Desolate Ancient Drip Essence Pool. Hindi na siya pinanatili ni Robin sa kaba sa pagkakataong ito at agad na sumagot. Desolate Ancient Drip Essence Pool. Ano iyon? Si Mateo ay itinuturing ding may karanasan at kaalaman. Ngunit ang Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito ay hindi pa niya naririnig noon. Maghintay ka lang bago ka pumasok, malalaman mo. Ang likido sa Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito ay kayang linisin ang utak ng tao at hayaan ang martial artist na itapon ang kanilang dating sarili at sumailalim sa isang kumpletong pagbabago. Kung mas matagal ang pananatili ng isang martial artist sa loob, mas malaki ang ani, at mas malaki rin ang mga magiging tagumpay sa hinaharap. Alam ko na ang iyong pisikal na katawan ay makapangyarihan. Ang Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito ay kayang patatagin ang iyong pisikal na katawan upang maging mas malakas. Bukod pa rito, sa loob ng Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito ay naglalaman ng napakalaking enerhiya ng essence. Hanggat mayroon kang kakayahan, maaari ka nitong direktang maabot ang Dao Profound Realm. Sabi ni Robin. Oh, talaga bang may mahimalang epekto ito? Nagtatakang tanong ni Mateo. Palihim niyang iniisip na ang mga epekto ng Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito ay tila may ilang katulad na aspeto sa dugo ng isang tunay na dragon. Maliban na lang, parang mas kahanga-hanga itong Desolate Ancient Drip Essence Pool. Matapos pinuhin ni Mateo ang dugo ng dragon, nakakuha rin siya ng napakalaking benepisyo. Ang kasalukuyang Mateo ay maaaring sapilitang tumanggap ng isang malalim na artifact gamit lamang ang kanyang pisikal na katawan. Isang simpleng nakamamatay na sandata na anyong tao. Narating na ni Mateo ang mahalagang punto ng pagpasok sa Boundless Realm sa kasalukuyan. Ang Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito ay tila isang mahusay na lugar para sa tagumpay. Tumango si Robin at sinabing, "Mas malakas lang ito kaysa sa inaakala mo. Pero ang tubig sa pool na ito ay labis na malupit. Hindi kayang maglakad ng malayo ng mga ordinaryong tao. Kaya naman, limitado rin ang mga benepisyong makukuha. 80 talampakan lang din ang nilakad ng emperador na ito noon. Oh, ano ang dapat pagtuunan ng pansin?" Tanong ni Mateo na may kuryosidad. Sa Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito, bawat 70 talampakan ay isang threshold. Ang pinakamalalim na lugar ay may kabuoang 470 talampakan ang layo. Simula nang maitatag ang Crimson Afterglow Holy Land, tanging ang unang henerasyon ng Holy Lord lamang ang nakakarating sa pinakamalalim na bahagi. At ang kanyang mga nagawa ay ang pinakamataas din sa kasaysayan, na may lakas na maihahambing sa 10 dakilang banal na hari. Ngunit ang isang henyo na tulad niya, isa lamang ang lumitaw sa kasaysayan ng Crimson Afterglow Holy Land. Noong panahong iyon, ang mga taong pumasok sa Crimson Afterglow Valley kasama ang emperador na ito, tanging ako lamang ang nakakarating sa layong 80 talampakan, nasa loob din ng saklaw ng pangalawang threshold. Sa makatuwid, ako ang naging Holy Lord. Paliwanag ni Robin. Nang marinig ito ni Mateo, lumaki ang interes niya sa Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito. Parang kakaiba talaga ang pool na ito. Nag-isip sandali si Mateo at sinabi kay Robin, "Salamat Mateo sa dakilang kabaitan ng banal na Panginoon." Hinding-hindi magagawa ni Mateo na sakupin ang Crimson Afterglow Holy Land. May mahirap ibunyag si Mateo at tiyak na kailangan niyang iwanan ang Crimson Afterglow sa hinaharap. Seryosong sinabi ni Robin, "Huwag kang mag-alala.
Alam kong hindi kayang panatilihin ng isang maliit na Crimson Afterglow ang isang henyo na katulad mo. Pero wala na akong masyadong oras. Kung hindi ako makahanap ng taong kayang gampanan ang malaking responsibilidad na ito, ang Crimson Afterglow Holy Land ay tiyak na lalamunan ng ibang mga banal na lupain. Ang ganitong conclusion ang ayaw makita ng emperador na ito. Ang pagkatagpo sa iyo ng emperador na ito ay umaasang mapanatili ang kahit kaunting apoy ng insenso mula sa pagkamatay. Sa hinaharap kapag nakahanap ka ng isang mabuting tao, mabuti rin na ipasa sa kanya ang posisyon ng banal na Panginoon. Bago ito, gagawin ko kay Jonard ang lahat para ayusin ka at hayaan kang makamit ang Thou Profound Realm sa lalong madaling panahon. Ang Robin na ito ay isang taong malapit ng mamatay. Wala na akong ibang kahilingan at umaasa na lamang ako na ang Crimson Afterglow Holy Land ay makapagpapatuloy sa pag-iral. Mateo, tanggapin mo ang aking pagyuko. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, yumuko ng malalim si Robin kay Mateo. 803. Sa isang lawa na may payapang ibabaw, sa isang payapang lambak ng bundok. Isang grupo ng 7 hanggang 8 tao ang lumitaw sa liblib na lambak na ito sa bundok. Unang elder, maaari kayang ang lugar na ito ay ang Crimson Afterglow Valley. Mukhang wala naman itong pinagkaiba sa isang ordinaryong lambak ng bundok. Humph! Kung mapapansin mo man lang ang mga pagkakaiba, matagal nang nalipol ng mga tao ang Crimson Afterglow Holy Land, malamig na sanggal ni First Elder. Hehe, may katuturan naman. Ang nagsabi nito ay tinatawag na Isko. Isa sa 7 banal na anak na lalaki. Ang Isko na ito ay may mapang asar na anyo buong araw. Para siyang isang malaking bata na mahilig maglaro. Ngunit para maging isa sa 7 banal na anak, natural na hindi mababawasan ang kanyang lakas. Matapos talunin ni Mateo si Arnel, natapos na rin ang kompetisyon sa pagpili ng Quasi-Holy Son. Nakuha ni Mateo ang unang pwesto dahil sa resulta ng isang walang kapintasang tagumpay sa labanan, kaya naman nakuha niya ang kwalipikasyon para makapasok sa Crimson Afterglow Valley nang walang anumang pag-aalinlangan. Nanalo si Arnel ng 59 at natalo ng isa, kaya nakuha niya ang kwalipikasyon na may resulta sa labanan na pumangalawa. At sa wakas, tuluyan ng tinalo ni Harper si Janos, at sumakay na rin sa huling boss. Sa panig ng 7 banal na anak, pumili sila ng 3 tao na papasok din sa Crimson Afterglow Valley sa huli. Sila ay sina Harvey, Isko, at ang nakatatandang kapatid ni Wayne na si Perry. Malamang, ang lakas ng mga taong ito ay maaaring mapansin sa 7 banal na anak na laki. Kaninang madaling araw, dinala ng unang elder ang 6 na tao sa napakalayo at liblib na lambak ng bundok na ito. Ang lambak ng bundok na ito ay nasa loob ng mga hangganan ng banal na lupain, ngunit napakahirap nitong matagpuan. Unang elder, maituturing ba tayong nakapasok sa Crimson Afterglow Valley dito? Maaari kayang ang lawa na ito na nasa harap ng maalamat na Desolate Ancient Drip Essence Pool? Tanong muli ni Isko. Bilang isa sa 7 banal na anak, kahit hindi pa siya nakakapunta sa Crimson Afterglow Valley noon, alam na alam niya kung ano ang nasa loob ng Crimson Afterglow Valley na ito. Sinaman siya ng tingin ng unang elder at galit na sinabi, "Hanggal ka. Mayroon bang anumang essence energy alon-alon sa lawa na ito? Bakit hindi ka tumalon pababa at subukan ito?" Napakamot si Isko sa kanyang ulo at naguguluhan na sinabi, "Hindi tayo nakapasok sa Crimson Afterglow Valley, at wala ring daan na maaaring tahakin dito. Ano ba ang dapat nating gawin?" Ayaw pakialaman ni First Elder ang gago na ito at lumingon na lang at nagbitaw ng isang salita, "Teka." Nalito si Isko. Nang makitang hindi siya pinansin ng unang elder, lumingon siya kay Mateo. "Hey, Little Leaf isa? Narinig kong napakagaling mo raw. Nakikita mo ba ang katotohanan o panlilin lang ng sitwasyon?" Mabilis na lumapit si Isko sa tabi ni Mateo at sinabing. Matagal nang kumalat ang dakilang pangalan ni Mateo sa buong Crimson Afterglow Holy Land. Natural na imposible para sa mga banal na anak na ito tulad ni Isko na maging ganap na walang alam tungkol kay Mateo. Kahit na napakataas na tayuan ng mga banal na anak na ito sa banal na lupain, humanga rin sila sa antas ng talento ni Mateo. Hindi lahat sa kanila ay maaaring maging komportable sa kanilang mga puso. Ngunit ang kanilang mga saloobin kay Mateo ay lubos na pagpapasakop. Habang naglalakbay, paminsan-minsan ay nakikipag-usap din si Isko kay Mateo. Unti-unti silang nagkakilala. Natural lang na hindi rin naman naiinis si Mateo sa mga pakunwering kilos ni Isko.
Mas kawili-wili ang taong iyon kaysa sa mga taong palaging hindi mapakali. Nang makitang nagtatanong si Isko, nakangiting sinabi ni Mateo, dapat sana ay mayroong napakalakas na pagbabalat kayo na nakalagay dito. Kung hindi mo mararating ang lakas ng Dao Profound Realm, malamang ay hindi mo makikita ang katotohanan at panlilinlang. Bukod pa rito, kahit para sa mga nasa Dao Profound Realm, ang pagnanais na basagin ang pagbabalat kayong ito ay malamang nalampas sa iyong kapangyarihan. Hindi tumingin si First Elder dito, ngunit tumaas ang kanyang mga tainga. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, labis na nagulat ang unang Elder. Hindi niya alam kung nanghuhula lang ba si Mateo o talagang nakikita niya ang katotohanan at panlilinlang. Pero si Isko ay medyo diretso sa pagkakataong ito at tinulungan siyang magtanong, ha? Sabi mo ang isang Dao Profound Realm ay hindi nakakakita ng katotohanan o kasinungalingan. Kung gayon bakit ikaw, isang Divine Traversing Realm, ay nakakakita nito? Nakangiting sabi ni Mateo, natural lang dahil napakagaling ko. Tumikim si Isko at sinabing, nakakabagot. Kalimutan mo na yan kung hindi ka magsasabi. Ngumiti si Mateo nang hindi nagsasalita at hindi na rin ito sinundan pa. Hindi niya masasabi kay Isko na isa siyang Tier Siyam na Array Emperor, di ba? Napakalalim ng pamamaraan ng pagbabalat kayo ng lugar na ito. Sa kasalukuyang pamantayan ng Crimson Afterglow Holy Land, talagang hindi nila ito kayang itayo. Naisip ni Mateo na matagal na itong itinatag ng isang nakaraang henerasyon ng banal na Panginoon. Posible pa nga na itinatag ito ng unang henerasyon ng banal na Panginoon. Dahil sa kagustuhang puwersahang basagin ang camouflage technique na ito, malamang na hindi ito magagawa ng walang lakas na nasa ika-8 o ika-9 na antas ng Dao Profound. Kahit alam ni Robin ang paraan para malutas ito, dahil gusto niya silang ipadala sa Crimson Afterglow Valley, malamang na kailangan pa rin niyang magbayad ng malaking halaga. Mula sa pag-uusap noong araw na iyon, nahalata ni Mateo na hindi maganda ang kalagayan ni Robin. Kung hindi dahil doon, imposibleng gawin niya ang ganitong uri ng pagtitiwala. Sa sitwasyon kung saan napakasama ng kanyang kondisyon, plano pa nga niyang gamitin ang camouflage technique na ito sa pangalawang pagkakataon. Makikita na sapat na nga ang kanyang sinseridad. Nang araw na iyon, hindi pa rin nangako si Mateo kay Robin. Sinabi lang niya na isasaalang-alang niya ito. Pero sa pagkakataong ito, medyo naantig si Mateo. Nang sandaling iyon, nayanig ang lupa, at noga ang mga bundok sa loob ng lambak ng bundok. Para bang may naganap na lindol. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ng unang Elder, at medyo namula ang kanyang mga mata. Wala nang natitirang buhay ang banal na Panginoon noong una. Dahil dito, sunod-sunod na ang mga sakuna na dinagdagan nito. Lalo na't 6 na tao ang sabay-sabay na ipinadala sa pagkakataong ito, mas lalong lumala ang pasanin ni Robin. Nang maiip ito, labis na nalungkot si Jonard. Ugong. Sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, ang lawa sa harap nila ay nahati sa dalawa, na parang pilit itong hinati ng isang taong gumagamit ng talam. Sa pagitan ng dalawang bahagi ng tubig ng lawa, isang napakagandang liwanag ang lumabas. Kayong ilan, pumasok kayo mula sa pagitan ng tubig ng lawa na ito. Tandaan, mayroon lamang kayong 5 araw na oras. Pagkatapos ng 5 araw, gaano man karami ang inyong naipon, kailangan ninyong lumabas. Kung hindi, makakalabas lamang kayong muli pagkatapos ng 300 taon, babala ni Jonard. Siyempre, alam ni Jonard na may kakayahan si Robin na puwersahang basagin ang malaking hanay na ito. Ngunit ang kapalit na iyon ay napakalaki. Pagkatapos gamitin ni Robin ang skill, walang duda na mamamatay siya. Natural lang na hindi tatanggi si Jonard sa ganitong paraan, at hindi rin papayag na gamitin ni Robin ang skill. Opo, unang Elder. Natanggap ng 6 na tao ang utos at tumalon sa maningning na liwanag, pagkatapos ay nawala sa paningin. Matapos mawala ang 6 na miyembro ni Mateo, isang liwanag ang sumilay, na nagpapakita ng mapatla at matandang anino ni Robin. Sa isang sulyap, ang kasalukuyang Robin ay mukhang mas matanda pa kaysa dati. Nang makita si Robin, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jonard, banal na Panginoon, ikaw. Sa paligid ng Robin ay may isang hibla ng bahagyang mapapansing itim na chi na umiikot. Alam ng lahat ng martial artist na ang malabong itim na chi na ito ay tiyak na death chi.
Kapag lumitaw ang ganitong uri ng aura sa paligid ng isang martial artist, malapit na nilang maubos ang kanilang buhay. Kumaway si Robin at sinabing, sa pagbubukas ng array formation ngayon, medyo sobra ang essence energy na nagamit. Ayos lang. Ang katawan ko, may puntos ako sa puso ko. Ang paghihintay ng 3 taon ay hindi dapat maging problema. Sana lang mas mabilis na lumaki ang mga batang ito. Nagdaan ang mga taon sa kanyang matandang mukha habang sinasabi niya, banal na Panginoon, si Jonard ang walang kakayahan, para hindi man lang buksan ang array formation ng Crimson Afterglow Valley. Ngumiti si Robin at sinabing, ang Crimson Afterglow Valley ay palaging personal na binubuksan ng banal na Panginoon. Kailan ka naman? Kung si Robin ay nasa tugatog pa rin ng kanyang kalagayan, ang pagbubukas ng Crimson Afterglow Valley ay natural na hindi magiging malaking isyu at hindi rin magtatagal. Pero hindi kayang tiisin ng kasalukuyang Robin ang ganito kalaking gastos. Sa bawat paggamit niya ng essence energy, mas mabilis na nawawala ang lifespan niya. 804. Naramdaman na lang ni Mateo na nanlabo ang kanyang paningin, at pagkatapos ay lumitaw siya sa isang kanyan. Napakalakas na enerhiya ng asensya. Malinaw na hindi ko pa nakikita ang Desolate Ancient Drip Essence Pool, at nararamdaman ko na talaga ang direksyon nito. Pagpasok pa lang ni Isko, gumawa na siya ng hindi kinakailangang ingay. Ngunit kitang-kita ang pagkaantig ng mga ekspresyon sa mukha ng iba. Malinaw na lahat sila ay labis na nagulat sa pag-alo na ito ng enerhiya ng asensya. Hindi napigilan ng lahat ang pananabik sa kanilang mga puso at naglakad patungo sa direksyon kung saan nagmumula ang enerhiya ng asensya. Di nagtagal, isang swimming pool na may sukat na 1,000 talampakan ang lumitaw sa paningin ng lahat. Nagkulay maitim na pula ang tubig ng pool. Ang pag-alunalo ng enerhiya ng asensya na nagmumula sa tubig ng pool ay nagpabilis ng tibok ng puso ng mga banal na anak na ito at ng mga malabanal na anak. Ang alon ng enerhiya ng asensya na nagmumula sa tubig ng pool ay masyadong matindi, napakatindi na halos nakakatakot na para sa mga tao. Gulp! Ito ba ang Desolate Ancient Drip Essence Pool? Palagi akong hindi kumbinsido sa mga ninuno. Pero pagdating ko lang dito ngayon ko lang malalaman kung gaano kahirap makapasok sa ikalawang antas. Seryosong sabi ni Harvey. Ang mga banal na anak na ito ay pawang mga taong mayabang sa puso at mayabang sa ugali at palaging nararamdaman na kapag papasok sila sa Desolate Ancient Drip Essence Pool, tiyak na makakaakyat sila sa ikatlong palapag. Pero nang maramdaman ni Harvey ang agos ng enerhiya ng tubig sa pool na ito sa harap niya, alam niyang masyado siyang inosente. Para makapasok sa Desolate Ancient Drip Essence Pool, sino sa kanila ang hindi isang pambihirang talento? Ngunit ang ranggo ng Crimson Afterglow Holy Land ay paulit-ulit na bumaba. Ipinapakita nito na ang mga benepisyo mula sa Desolate Ancient Drip Essence Pool ay hindi madaling makuha. Harvey, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. 5 araw na lang ang mayroon tayo. Kung hindi ka papasok, ako na ang papasok. Hindi nag-alangan si Isko, agad na tumalon sa tubig ng pool. Gayunpaman, si Isko ay mukhang casual, ngunit malinaw na hindi rin siya nang ahas na tumalon ng masyadong malayo, tumalon lamang sa layo nga 50 talampakan. Ang mga ekspresyon ng iba sa baybayin ay naging seryoso, nakatitig ng mataman kay Isko. Si Isko ay orihinal na may pabaya pa ring anyo. Ngunit nang mahawakan niya ang tubig, malinaw na naramdaman ng lahat na nanigas ang kanyang katawan na parang nagyelo ang buong pagkatao niya. Kasunod nito, nagsimulang manginig ng malakas ang katawan ni Isko. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila pinahihirapan. Nag-alala ang lahat. Tungkol sa kakayahan ni Isko, alam nilang lahat ito. Pumasok siya sa pool na 50 talampakan ang layo at talagang nasa matinding paghihirap. Makikita na ang maswerteng pagkakataong ito ay hindi ganoon kadaling makuha. Nagpalitan ng tingin sina Harvey at Perry. Tila nagkasundo ang dalawang tao at sabay na tumalon, ngunit nakarating sila ng 60 talampakan ang layo sa tubig ng pool. Mateo, hindi ka bababa para subukan ang tubig. Biglang bumukas ang bibig ni Arnel at sinabi. Ngumiti si Mateo at sinabing, mauna na kayong bumaba. Mukhang kahanga-hanga ang tubig sa pool na ito. Medyo mababa ang cultivation realm ko. Kailangan ko munang maghanda. Sinulyapan ni Arnel si Mateo at tumalon sa tubig ng pool.
Pagkatapos, ikinuyom ni Harper ang kanyang mga kamay kay Mateo at tumalon din pababa. Kalmado ang ekspresyon ni Mateo, ngunit hindi siya kalmado sa loob-loob niya. Habang papalapit sa desolate ancient drip essence pool na ito, naramdaman ni Mateo na may isang mahiwagang kapangyarihang tumatawag sa kanya sa kailaliman ng tubig ng pool. Nararamdaman ni Mateo ang mahiwagang kapangyarihang ito, kaya hindi siya nagmamadaling lumusong sa tubig. Ngunit matagal niyang naramdaman at hindi rin niya maramdaman kung ano talaga ang misteryosong kapangyarihang ito. Habang sa oras na ito, ang unang lumusong sa tubig, si Isko, ay nagsimulang lumusot. Nagbabad lang siya ng saglit sa tubig ng pool na ito at direktang nalagpasan ang bottleneck, na nagbigay daan sa kanya upang matagumpay na umangat sa ranggo. Ang tubig sa swimming pool na ito ay nagtataglay ng malakas na enerhiya. Masasabing mabilis itong magdulot ng epekto. Pagkalipas ng isa pang 10 minuto, sina Harvey at Perry ay parehong umangat sa ranggo. Hindi rin handang magpahuli sina Harper at Arnel, kaya mabilis din nilang nalampasan ang mga kaharian. Hahaha, ang galing talaga. Sa isang pitik lang ng kamay, maihahambing na ito sa ilang taon ng aking mapait na cultivation. Ang desolate ancient drip essence pool na ito ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Napatawa ng malakas si Isko. Hindi nagsalita ang iba, ngunit ang kanilang mga mukha ay pawang hindi makapaniwalang nasa sabik. Malinaw na ang husay ng desolate ancient drip essence pool na ito ay higit na nalampasan ng kanilang imahinasyon. Natuklasan ni Mateo na tila hindi niya maramdaman ang misteryosong kapangyarihang ito kahit ano pa man ang mangyari kaya tumalon na lang siya sa tubig ng pool. Pagkalubog niya sa tubig, agad na binalot ng lamig na nakakakagat sa buto ang buong katawan niya, pinalamig ang lahat ng nerbiyos sa buong katawan niya hanggang sa siya ay naparalisa at hindi na niya maigalaw ang isang kalamnan. Hindi ko talaga maramdaman ang temperatura ng tubig sa may pampang. Hindi ko inaasahan na sa pagpasok ko sa tubig, ganito pala kalamag ang lamig, gulat na sabi ni Mateo. Ngunit ang pisikal na katawan ni Mateo ay walang kapantay ang lakas. Matapos maranasan ang unang paralysis, mabilis siyang nakaangkop. Sa oras na ito, bawat butas sa kanyang katawan ay parang bumukas dahil sa pagbabad sa tubig ng pool, nakakaramdam ng hindi may lalarawang ginhawa. Isang makapangyarihang enerhiya ng asensya ang pumasok sa kanyang katawan mula sa bawat butas, na nagdulot ng mabilis na pag-angat ng kanyang cultivation realm. Hinigop din ni Mateo ang napakalaking dami ng enerhiya ng asensya sa tubig ng pool nang walang pagpipigil at sinimulang pagtibayin ang kanyang cultivation realm, upang makagawa ng mga paghahanda para sa pagpasok sa boundless realm. Isang hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Unti-unting lumakad si Mateo. Sa bawat hakbang pasulong, ang enerhiya ng asensya sa tubig ng pool ay lalong tumitindi. Ang pagpapatigas ng tubig sa pool ay hindi lamang nakatuon sa enerhiya ng kanyang asensya. Mayroon din itong malaking epekto sa pagpapalakas ng kanyang pisikal na katawan. Nasiyahan si Mateo sa pagpapalamig ng tubig sa pool ng buong puso at lalong napalapit sa boundless realm. Sa isang iglap, lumipas ang isang araw at isang gabi. Ang mga ekspresyon sa mukha ng iilang henyo ay unti-unting naging magulo. At lumipas ang isang araw. Sina Harper at Arnel ay naglakad lamang ng tig-20 talampakan, at huminto sa layong 70 talampakan. Ang 3 banal na anak ng Heaven Enlightenment Realm ay sumulong ng magkabalikat, huminto sa layong 70 talampakan. Kailangang malaman ng isa na ang kasalukuyang henerasyon ng banal na Panginoon, si Robin, ay kakapasok lamang sa ikalawang antas. Sa pagkakataong ito, 3 sa kanila ang nakamit ang layuning ito. ARGHHH. Bigla na lang sumigaw si Perry sa sakit at agad na tumalon palabas ng tubig, pabalik sa pampang. Sa pampang, napakapangit ng ekspresyon ni Perry. Hindi niya akalain na siya pala talaga ang unang matatanggal. Nang sumulyap, sina Isko at Harvey ay halos nasa parehong distansya. Sina Arnel at Harper ay nasa parehong distansya rin. Nang muling tumingin kay Mateo, medyo nagulat siya. Nanatili pa rin si Mateo sa layong 50 talampakan sa oras na ito. Ang mga Harper at Arnel na natalo sa kamay ni Mateo ay parehong naglakad palabas ng 70 talampakan ang layo. Si Mateo ba ay naglakad lang palabas ng 50 talampakan ang layo.
Sa sandaling iyon, biglang inangat ni Harper ang kanyang ulo at sumigaw ng matagal, at humakbang pasulong. Ang baitang na ito ang nagbigay daan sa kanya upang makatawid sa ikalawang palapag, at umabot sa layong 80 talampakan. Nagbago ang ekspresyon ni Perry. Malinaw na hindi niya inaasahan na ang isang Boundless Realm martial artist ay makakarating sa ikalawang antas. Tubig. Hindi sumuko si Perry sa pagkabigo at tumalon pa, muling lamusong sa tubig ng pool. Sa pagkakataong ito, maayos na siyang nakalakad, diretsyong naglakad papunta sa 70 talampakan na lugar. Ngunit sa sandaling iyon, isang labis na dalamhati ang lumitaw sa mukha ni Perry. Sa wakas ay hindi na niya ito matiis at muling umatras pabalik sa baybayin. Bomb! Ibinagsak ni Perry ang isang kamao sa lupa at walang humpay na sinabi, maaari kayang dito na lang magtatapos ang potensyal ko kay Perry. 805. Sakit na sakit. Sakit na sakit. Pakiramdam ko sa isubog ang buong katawan ko. Sumigaw si Isko ng sunod-sunod at kaawa-awang tumalon palabas ng Desolate Ancient Drip Essence Pool, lumapit sa dalampasigan, nakatayong magkabilang balikat kay Perry. Ang ekspresyon ni Perry ay napakapangit sa gilid. Naglakad si Isko ng 130 talampakan sa dulo. Mas malakas siya kaysa kay Perry. Sila, ang mga banal na anak na ito, ay pawang napakalinaw na habang mas malayo ang kanilang paglalakad ay nagpapahiwatig ng mas malaking potensyal. Na nagpakita rin na ang potensyal ni Isko ay mas malaki kumpara sa kanya, kay Perry. Para makalakad papunta sa ikalawang palapag, gaano man siya kawalang silbi, kaya rin niyang maabot ang lakas ng Dao Profound Realm. Hay nako, sabi ko, Perry, huwag ka nang magmukhang maangas. Sa anumang paraan, nakarating ka rin sa ikalawang palapag. Hindi ba't mas malayo ako sa iyo ng ilang talampakan? At saka, hindi ko inaasahan na sa pagpasok naming tatlo sa pagkakataong ito, lahat kami ay nakapasok sa ikalawang palapag. Talagang kahanga-hanga. Mapangasar pa rin ang itsura ni Isko. Humph! Mahinahon lang ang pagkakasabi ko. Nakita mo ba o hindi? Kahit ang dalawang batang Boundless Realm na iyon ay mas malayo ang lakad kaysa sa akin. Kailan ba ako, si Perry, napunta sa ganito kalungkot na kalagayan? Hindi pa rin mapalagay si Perry. Matagal nang nakapasok sina Arnel at Harper sa ikalawang antas ng rehiyon at mas malayo pa ang nalakad nila kaysa kay Perry. Tunay nga, ang Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito ay maaaring magdulot ng napakalaking benepisyo sa mga henyong ito. Ngunit lubusan din itong ilalantad ang kanilang sariling potensyal. Sa simula, palihim lamang nakikipagkompetensya ang mga henyong ito. Walang sumuko sa kahit sino. Ngunit dahil dito, wala nang mapagtataguan ang kanilang potensyal. Dahil si Perry ang unang natanggal, malinaw na hindi niya kayang lampasan ang balakid na ito sa kanyang puso. Hay nako, bakit ang dami mong iniisip? Hindi mo ba masabi na kahit gaano tayo kasaya magtalon-talon, si Mateo talaga ang pinakamagaling? Sa tingin ko, hindi magtatagal, malalampasan niya tayo. Dahil nga dyan, bakit ka pa nag-aalala ng ganito? Marahil dahil sa personalidad, mas bukas ang isipan ni Isko kaysa kay Perry. Hey, malampasan mo ba kami? Ikaw mismo ang tumingin. Saan ba siya ngayon lang nakarating? Sa tingin ko, naubos na niya ng husto ang kanyang potensyal at wala nang anumang malalaking pag-unlad sa hinaharap. Malamig na singgal ni Perry. Kahit na isinama si Mateo ng kanyang nakababatang kapatid, medyo nagulo ang kasalukuyang pag-iisip ni Perry. Hiniling niya na sana'y isa-isang maalis ng Desolate Ancient Drip Essence Pool ang iilang taong ito. Sa ganoong paraan lamang siya makakahanap ng kapanatagan. Hindi pa rin ito napansin ni Isko matapos makabalik sa lupa. Nang marinig niya ang sinabi ni Perry sa oras na ito ay sa kanya lang natuklasan na 70 talampakan lang pala ang layo ng nilakad ni Mateo at hindi niya ito maihahambing kina Arnel at Harper. Anong nangyayari? Hindi dapat. Napakakakaiba ng lalaking ito. Paano siya makakalakad ng hanggang 70 talampakan lang? Medyo naguluhan din si Isko sa sinabi niya. Malamang na gumamit ang lalaking ito ng ilang pamamaraan na lumampas sa potensyal nito. Kaya naman, kaya siya maaaring maging kakaiba sa murang edad. Pero nang pumasok siya sa Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito, nabunyag ang tunay niyang anyo.
Sa aking palagay, magkakaroon lamang siya ng boundless realm cultivation sa pinakamataas na antas sa buhay na ito, sabi ni Perry. Kumislap ang mga mata ni Isko. Hindi rin sigurado kung ano ang iniisip niya. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Perry, at sinabi niya, pumasok si Harvey sa ikatlong antas ng rehiyon. Nagulat si Isko sa loob-loob niya. Paglingon niya, nakita niya ngang nakalusot na si Harvey sa layong 210 talampakan. Haha, puro kalokohan talaga ang pamilya Nolan. Wala akong ideya kung saan makakapunta si Lucas na yan kung nandito lang siya, natatawang sabi ni Isko. Humph! Sinuko na talaga ng lokong iyon ang pagkakataong makapasok sa Desolate Ancient Drip Essence Pool. Hintayin mo na lang na bumalik siya sa angkan ng pamilya, malamang magiging berde ang mga bituka niya dahil sa pagsisisi, mapanghamak na sabi ni Perry. Hay nako, nakakalungkot talaga para kay Lucas. Hindi ko inaasahan na bigla na lang siyang umalis, at agad na inanunsyo ng banal na lupain ang pagtaas ng mga pwesto pagkatapos. Pero si Harvey ay maaaring makapasok sa ikatlong antas ng rehiyon. Kahanga-hanga ito. Naawa rin si Isko para kay Lucas. Pero nanatiling tikom ang bibig ni Perry. Hindi rin niya inaasahan na si Harvey ay may ganito kalaking potensyal. Pagkalipas ng 2 oras, biglang nagulat si Isko. Pumasok si Mateo sa ikalawang antas ng rehiyon. Pagpasok niya sa ikalawang antas ng rehiyon, biglang naramdaman ni Mateo ang dobleng presyon. Ang marahas na lakas na iyon ay walang pakundangang pumasok sa kanyang katawan, sinira ang kanyang katawan. Ngunit ang katawan ni Mateo ay matagal nang walang kapantay sa nakaraan dahil sa muling paghubog ng dugo ng dragon. Kahit hinayaan niyang malayang makaapekto ang mga marahas na enerhiyang iyon sa kanyang mga meridian, hindi pa rin niya naigagalaw ang kahit isang kalamnan. Ang mga enerhiyang iyon na pumasok sa katawan ni Mateo, isang bahagi ay pinino ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art at pumasok sa Essence Energy Sea. Ang isa pang bahagi ay hinigop ng kanyang katawan, na nagpalakas sa kanyang pisikal na katawan. Ang pisikal na katawan ni Mateo ay lalong lumakas, halos umabot na sa middle stage tier 6. Ang dahilan kung bakit nakatayo si Mateo at hindi umabant ay dahil natuklasan niya na ang tubig sa pool ay hindi pa tuluyang humihinto sa pagbabago ng kanyang katawan. Kung nakapasok siya agad sa ikalawang palapag, medyo sayang naman. Ngayon lang, natuklasan ni Mateo na ang tubig sa pool sa unang palapag ay wala nang silbi sa kanya. Kaya naman umakyat siya sa ikalawang palapag. Ang dagat ng enerhiya ng asensya ni Mateo ay lalong napuno. Ang kanyang cultivation realm ay papalapit na ng papalapit sa boundless realm sa ilalim ng patuloy na pagtama ng tubig ng pool. Wala ring pakialam si Mateo kung saang hakbang nila tinahak ang isa't isa. Naglakad lang siya ng paunti-unti. Matatag ang bawat hakbang na ginawa. Bukod pa rito, ramdam niya na malayo pa sa limitasyon ng kanyang katawan. Kaya naman, hindi siya nagmamadali. Ganito na lang, lumipas na naman ang isa pang araw. Tubig. Sa wakas ay hindi na nakapagpumilit si Harvey sa alinman sa mga ito at umatras papunta sa pampang. Ngunit hindi nakaramdam ng pagkalungkot si Harvey. Sa halip, bahagya siyang nakaramdam ng labis na tuwa. Sa isang suntok, nakamit ni Harvey ang napakalaking benepisyo. Bukod dito, ang kanyang kakayahang maglakad patungo sa ikatlong antas ng rehiyon ay higit na nakahihigit sa ilang henerasyon ng mga banal na Panginoon. Sa hinaharap, ang kanyang mga nagawa ay tiyak na mas mataas pa kaysa sa banal na Panginoon. Tingnan mo dali. Pareho nang nakapasok sa ikatlong antas ng rehiyon sina Harper at Arnel. Anong klaseng mga kakatwa ang napili mula sa kompetisyon sa pagpili ng quasi-holy son sa pagkakataong ito? Gulat na sigaw ni Isko. Nagulat si Harvey at dali-daling tumingin. Sa katunayan, nakita niya na ang mga figure ni Arnel at Harper ay nasa ikatlong antas na ng rehiyon. Mahusay ang pananaw ng banal na Panginoon, ang kanyang kamahalan. Mukhang ang ating Crimson Afterglow Holy Land ay muling babangon. Walang intensyon si Harvey na mainggit at sa halip ay hinangaan niya ang desisyon ni Robin. Hindi lang niya alam na ang Crimson Afterglow Holy Land ay kasalukuyang nahaharap sa pinakamalaking krisis nito simula nang maitatag ito. Kapag natapos na ang buhay ni Robin, ang Crimson Afterglow Holy Land ay malamang na agad na mababawasan sa pangalawang antas ng kapangyarihan, at lalamunan ng ibang mga banal na lupain. Si Robin ay nanirahan sa malalim na pag-iisa nitong mga ilang taon at bihirang lumabas.
Sinabi lang niya na siya ay nasa isang pag-urong upang sakupin ang ikalawang antas na daw profound. Ito ang balitang sadyang ikinakalat niya. Kasabay nito, hinding-hindi niya ipapakita ang kanyang mukha sa harap ng mga tagalabas. Bukod sa ilang pinagkakatiwalaang matatanda, walang nakakaalam na naubos na niya ang langis at malapit nang mamatay ang lampara. Sa oras na ito, biglang nagbago ang hangin at mga ulap sa kalangitan. Nagtagpo ang mga madilim na ulap dito. Ang nakakatakot na presyon ay nagparamdam sa mga tao na parang nahirapan, hindi man lang makahinga. Hindi maganda. Malalampasan ni Mateo ang kapigatian. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Harvey habang sinasabi niya ito. Bagamat sa oras na ito, sina Arnel at Harper ay mahigit 100 talampakan lamang ang layo mula sa kanya. Sa sandaling malampasan ni Mateo ang kapigatian, tiyak na matatenggay sila roon. Nagulat din sina Arnel at Harper sa kakaibang ito, dala ang labis na pagkailang sa kanilang mga ekspresyon habang sila ay umatras pabalik sa baybayin. 806. Ang lakas ng lalaking ito ay maihahambing sa peak boundless realm. Kung malalampasan natin ang tribulation sa loob, tiyak na mamamatay tayo sa sakit. Labis na labag sa loob na sabi ni Arnel. Pakiramdam niya ay hindi pa niya nararating ang limitasyon at dapat ay kaya pa niyang sumulong pa. Pero biglang nasira ni Mateo ang kanyang tempo matapos malampasan ang kapigatian. Sa totoo lang, matagal na natin itong inaasahan. Sa lakas ni Brother Crosswell, sa pagpasok sa Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito, paano niya hindi magagawang makalusot sa Boundless Realm? Medyo lumampas ito sa inaasahan ko na ngayon lang siya nakakalusot, sabi ni Harper. Kung naputol, naputol din siya. Hindi masyadong ikinabahala ni Harper. Pagpasok sa Desolate Ancient Drip Essence Pool sa pagkakataong ito, napakarami na ng kanyang ani. Muntik na siyang makalusot sa 9th level boundless. Bukod pa rito, nararamdaman niya na ang pagbabago ng tubig sa pool sa kanyang katawan ay lubhang kahanga-hanga. Sa hinaharap, ang paglilinang ay magbubunga ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ang biglang pagluwag ng hanggang 6 na kota sa pagkakataong ito ay tunay na isang malaking kayamanan para sa kanya. Anong ginagawa ni Mateo? Posible kayang gustong labanan ng lalaking ito ang makalangit na kapigatian. Gulat na bulalas ni Harvey. Isang makapangyarihang aura ng dragon ang pumailan lang sa kalangitan. Dahan daw ang itinaas ni Mateo ang kanyang palad. Malinaw na magpapakita ito ng isang makapangyarihang teknik sa pakikipaglaban. Sa tabi, ang ilang mga henyo ay natulala sa pagkamangha nang makita nila ang eksenang ito. Bawat isa sa kanila ay itinuturing ang kanilang sarili bilang mga henyo. Tungkol sa makalangit na kapigatian, sa pangkalahatan ay hindi sila labis na nag-aalala ngunit hindi pa labis na mayabang hanggang sa antas ng pagtutol sa makalangit na kapigatian. Habang pinagmamasdan ang tindig ni Mateo, hindi niya inisip ang anumang makalangit na kapigatian. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, ang paglampas sa 5-9 na makalangit na kapigatian ay walang kahit kaunting pressure, kahit pa ito ang pangunahing makalangit na kapigatian ng paglusot sa isang pangunahing cultivation realm. Bomb! Isang coiling dragon heaven devastating palm ang pumailang lang sa ere, diretsyong lumipad patungo sa mga ulap ng tribulation na hindi pa nabubuo. Isang napakalaking berdeng dragon ang diretsyong sumugod sa kalangitan, sumulong ng may di matitinag na kalooban. Sa ilalim ng mga naguguluhang tingin ng lahat, ang mga ulap ng tribulation ay naglaho dahil sa kapangyarihan ng palad na ito. Nako! Anong klaseng kakatwa ba ang lalaking ito? Ang lakas ng isang palad ay talagang napakalakas. Hindi kaya dahil hindi pa niya nagagamit ang lahat ng lakas niya sa kompetisyon. Kakaibang sigaw ni Isko. Ang coiling dragon heaven devastating palm na ito ay hindi man lang nakahihigit sa ikalimang yugto ng supreme true intent na iyon, ang rending the sky. Isang martial technique na parang rending the sky, ang kakayahang umunawa ng pangangailangang magpasalamat sa langit at lupa. Hindi niya inaasahan na may hawak pa palang baraha si Mateo. Pero hindi pagkakaintindi ni Isko kay Mateo. Sa totoo lang, noong kompetisyon, ang kapangyarihan ng rending the sky ay higit pa sa coiling dragon heaven devastating palm. Pero sa pagbababad sa tubig ng pool nitong 2 araw, ang lakas ng katawan ni Mateo ay lumakas ng ilang beses.
Natuklasan ni Mateo na ang kapangyarihan sa loob ng tubig ng pool na ito, ang karamihan ay ginagamit upang patatagin ang malalim na katawan. Sa halip, ang pagtaas ng enerhiya ng asensya ay medyo mabagal kung ikukumpara. Ang mga teknik sa pakikipaglaban ng lahi ng dragon ay hindi lubos na tumitingin sa antas ng pag-unawa ng Dragon Wave. Gayun din, tinitingnan nito ang lakas ng pisikal na katawan. Ito ay katulad ng loika ng enerhiya ng asensya at kataas-taasang tunay na intensyon ng isang martial artist. Sa ngayon, ang pisikal na katawan ni Mateo ay mas malakas ng ilang beses. Ang lakas ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ay natural ding lumakas ng malaki. Ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm na nakita ni Isko ay ang mismong bersyon pagkatapos ng paglakas. Isang 5 sa 9 na makalangit na kapigatian, ang mga ulap ng kapigatian ay hindi ganoon kadaling ikalat. Di nagtagal, muling nagtipon ang mga ulap ng kapigatian sa hangin. Malinaw na mas malala ito kaysa dati sa pagkakataong ito. Pero tila hindi man lang pinansin ni Mateo. Itinaas niya ang kanyang kamay, isa na namang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ang siyang direktang samaire sa kalawakan. Sa tubig na ito ng pool, pakiramdam ni Mateo ay bumalik siya sa yakap ng sinapupunan ng kanyang ina, sa isang bagong silang na estado na may walang hanggang lakas. Sa pangatlong beses, pang-4 na beses, pang-5 beses. Wala talagang pakialam si Mateo sa mga ulap ng tribulation sa kalangitan, nagpaputok lang ng mga palad sa itaas ng kalangitan. 5 set ng tribulation clouds ang tuluyang naalis ni Mateo nang hindi pa rin matagumpay na nabubuo. Matagal na natigilan sa gulat ang 5 tao sa dalampasigan. Lumalabas na malalampasan pa rin pala ng ganito ang makalangit na kapigatian. Walang kidlat na bumabagsak, ang makalangit na kapighatyang ito. Matatawag pa rin ba itong makalangit na kapigatian? Ang agos na si Mateo ay kalmadong nakatayo sa ibabaw ng tubig na parang isang Diyos ng digmaan. Ito. Tapos na. Tumingin si Isko sa paligid at nagtanong, medyo naguguluhan. Malungkot ang ekspresyon ni Harvey habang umiiling at sinabing, parang kaharap mo ang hitsura ni Mateo sa isang matinding kalaban. Sa tingin ko, hindi pa ito dapat tapos, di ba? Nagulat si Isko at natuklasan na si Mateo ay mayroon ngang anyo na parang nakaharap sa isang matinding kalaban. Pero para sa mga martial artist ng Middle 3 Realms, 5-9 na makalangit na kapigatian ang limitasyon. Maaari kayang mayroon pa ring mas matinding makalangit na kapigatian. Sa sandaling iyon, ang mga ulap ng kapigatian na unang nabura ni Mateo ay muling naipon at nabuo. Paano ito naging posible? Nilalampasan na ni Mateo ang makalangit na kapigatian ng Boundless Realm dito. Paano maaaring lumitaw ang isang 6-9 na makalangit na kapigatian? Muntik nang mapatalon si Isko. Ang sitwasyong ito sa harap ng kanyang mga mata ay talagang nagpabago sa kanyang pangunawa. Pero malamig na sumangot si Perry, Hangal. Tingnan mong mabuti. Paano ito naging 6-9 na makalangit na kapigatian? Malinaw na ito ay kapigatian ng kaluluwa. Soul Tribulation. Parang totoo nga. Pero, ang lakas ng Soul Tribulation na ito ay napakalakas. Malinis pa rin ang itsura ni Isko. Natahimik ang iba. Ang makapal na patong ng mga ulap ng kapigatian sa kalangitan ay nagpang-inag sa kanilang mga banal na kaluluwa. Ang lakas ng Soul Tribulation na ito ay malinaw na mas malakas kaysa sa kanilang inaakala. Mukhang napakalaki ng benepisyong makukuha sa pag-unawa sa mga ginintoang karakter, pero mayroon din itong mga side effect. Ang kapangyarihan ng Soul Tribulation na ito ay mas malakas kumpara noong panahong iyon sa aking nakaraang buhay. Napangiti si Mateo ng mapait sa kanyang puso. Lumalampas sa kapigatian ng kaluluwa. Kung ang isang tao ay walang sapat na kakayahan, napakahirap itong malampasan. Ang mga kapigatian ng kaluluwa ay direktang dumarating sa banal na kaluluwa at walang anumang balakid. Hindi ito katulad ng mga kapigatian ng kidlat. Ang mga martial artist ay maaaring umasa sa enerhiya ng asensya at sa pisikal na katawan upang bantayan ang mga daluyan ng puso. Hanggat hindi napuputol ang mga daluyan ng puso, ang martial artist ay itinuturing na lumampas na sa kanyang kakayahan. Ngunit ang mga kapigatian ng kaluluwa ay hindi pinansin ang pisikal na katawan, direktang inaatake ang banal na kaluluwa.
Katumbas ito ng isang banal na pag-atake sa kaluluwa na ganap na hindi maiiwasan. Sa lakas ni Mateo, nang mapaglabanan niya ang dalawang kapigatian na parang kidlat ng kaluluwa noon, muntik na siyang mamatay. Halos maglaho ang kanyang daw. At ang gumanap ng mahalagang papel dito ay ang kapigatian ng kaluluwa. Mas malakas lang talaga ang soul tribulation ngayon kumpara noong mga panahong iyon. Isang lilang kidlat ang bumagsak ng may malakas na kalabog. Bahagyang nakatago at bahagyang nakikita ang kidlat at talagang nagpabalik-balik sa kawalan. Pananggan ng kaluluwa sa langit. Mahinang sigaw ni Mateo. Biglang sumabog ang puwersa ng kaluluwa na bumuo ng isang hindi nakikitang harang sa harap niya. Bam! Diretso na lumipad palabas ang katawan ni Mateo. Nagbuga siya ng sariwang dugo habang nasa ere. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang mga mukha ng lahat ng nasa pampang. Bagamat inaasahan na ang lakas ng soul tribulation na ito noong una pa lamang, hindi rin nila inaasahan ang direktang pagtama ng matinding pinsala kay Mateo. Alam ng iilang taong ito na si Mateo ay hindi lamang isang martial artist, kundi isa rin siyang alchemist. Napakataas ng kanyang mga naabot sa banal na kaluluwa. Makikita rito kung gaano kaitikot ang soul tribulation na ito. Seryoso ang ekspresyon ni Arnel habang sinasabi niya, ang Divine Soul Mystic Art ni Mateo kanina, gamit ang lakas ko, hindi ko ito maalis kahit kaunti. Pero ang soul tribulation ang nagpabagsak dito. Ang lakas ng soul tribulation na ito ay masyadong nakakatakot. Kung ako iyon, malamang ay naglaho na ang kaluluwa ko dahil sa suntok na iyon kanina. Hindi ko talaga alam kung ano ang ginawa ni Mateo para magdulot ng ganito kalakas na soul tribulation. Ang laki ng soul tribulation na ito ay hindi kayang tiisin ng mga boundless realms. Nagbago na naman ang ekspresyon ng lahat. Kahit si Arnel, ang soul martial artist na ito, ay hindi nakayanan ang kahit isang tama mula sa soul tribulation. Makikita kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng soul tribulation na ito. Malamang, nasa panganib si Mateo sa pagkakataong ito. Sabi ni Arnel na may bahagyang malungkot na ekspresyon. 807. Isa na namang kidlat na kulay lila ang dumating kasabay ng isang alulong. Tinipon ni Mateo ang lahat ng kanyang soul force para harapin ang pangalawang pagsabog ng soul tribulation. Power! Muling lumipad si Mateo. Ang kanyang banal na kaluluwa ay labis ng nalalanta. Napakalakas ng kapangyarihan ng soul tribulation na ito. Kahit na malaki na ang paglago ng divine soul ni Mateo, hindi pa rin siya kapantay nito. Kung may isa o dalawang bolt pa natatama, baka tuluyang mawala ang kaluluwa ni Mateo. Nang makita ng lahat ng nasa baybayin ang eksenang ito, hindi nila matiis na tumingin ng diretso dito. Napakatalino niya, kaya kayang mahulog siya sa ilalim ng nakakatakot na soul tribulation na ito. Ang mga ulap ng tribulation ay gumulong sa kalangitan at kasalukuyang naghahanda ng susunod na yugto ng nakakatakot na soul tribulation. Dalawang sunod-sunod na matinding pinsala ang idinulot ng matinding paghihirap sa kaluluwa ni Mateo. Sa kasalukuyan, hindi niya magawang tumayo. Putok. Putok. Muling dumagundong ang lilang kidlat. Malinaw na naramdaman ni Harper at ng iba pa na ang kapangyarihan ng soul tribulation sa pagkakataong ito ay mas malakas pa kaysa dati. Pumikit ang iilang tao sa dalampasigan. Malinaw na hindi nila naramdaman na kakayanin ni Mateo ang matinding paghihirap na ito. Kalimutan mo na sila, kahit si Mateo mismo ay hindi naniniwala na malalampasan niya ang soul tribulation na ito. Ang tanging maaasahan niya ngayon ay ang itim na kulay na bead. Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig ni Mateo sa isipan. Hanggal ka, bakit hindi mo agad ginamit ang mga banal na inscription? Boses iyon ni Trenton. Hindi pa nakakagawa ng kahit anong boses ang matandang ito ng matagal. Sa pagkakataong ito, bigla na lang siyang nakarinig ng boses mula sa kanya. Ngunit ano ang banal na inscription? Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Mateo. Isang pantig na mahirap ipaliwanag ang lumabas sa kanyang bibig. Ito mismo ang banal na katangiang iyon na kanyang naunawaan kamakailan lamang. Mo! Sa oras na ito, dumating ang soul tribulation sa harap ni Mateo. Ang ikinamangha ni Mateo ay ang pagkawala ng soul tribulation sa ilalim ng pantig na ito. Kasabay nito, ang itim na butil na iyon ay naglabas ng kaunting itim na pulbos. Ang banal na kaluluwa ni Mateo ay agad na nakabawi na parang bago. Hindi naman, di ba? Mateo. Hindi siya namatay.
Ah, pu, 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 mabuti ang hindi namatay. Mabuti ang hindi namatay. Paus na sabi ni Isko. Ang eksenang naganap ay seryosong nagpahanga sa mga tao. Natiyak na nila na hindi na kayang malampasan ni Mateo ang susunod na yugto ng Soul Tribulation. Hindi nila inaasahan na nang dumating ang Soul Tribulation sa harap ni Mateo, tuluyan na itong naglaho, na parang hindi ito kailanman umiral. Ang mas kakaiba pa ay ang kasalukuyang Divine Soul State ni Mateo ay napakahusay, hindi naman talaga siya nagtamo ng mabibigat na sugat. Ano ba ang nangyari sa sandaling iyon ngayon lang? Anong ginawa niya ngayon lang? Para lipulin ang Soul Tribulation. Tanong ni Arnel, na hindi makapaniwala. Ngayon lang, parang may kakaibang pantig na lumabas sa bibig ni Mateo. Bukod dito, tila wala rin siyang ginawa. Maaari kayang ang pagpuksa sa kaluluwa ay may kaugnayan sa kakaibang pantig na iyon. Nakakunot ang noo na sabi ni Harvey. Imposible. Anong klaseng pantig ang kayang lipulin ang ganitong nakakatakot na kapangyarihan ng Soul Tribulation? Ano iyon, para hayaang makabawi ang kanyang banal na kaluluwa sa dati nitong anyo? Hindi makapaniwalang sabi ni Perry. Umiling si Harvey. Malinaw na hindi rin niya sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Bahagya lang siyang may mga hula. Pero sa pamamaraan ni Mateo, hindi niya talaga maintindihan ang mga iyon. Ipagpatuloy mo lang ang panunood. Kung dahil talaga yan sa kakaibang pantig na yan, siguradong gagamitin niya ulit yan balang araw. Sabi ni Harvey. Si Mateo mismo ay labis na nagulat. Hindi niya inaasahan na ang pantig na ito ay may ganitong kapangyarihan, na direktang nag-aalis ng Soul Tribulation. Tila palaging pinapansin siya ni Trenton, ang matandang ito. Ang paglinang ng banal na kaluluwa sa malawak na pagoda ng langit ay malamang na napunta sa kanyang paningin. Paulit-ulit na sinasabi ng matandang lalaking ito na natutulog siya, pero alam na alam niya ang mga nangyayari sa Vast Heaven Pagoda. Nang sabihin ni Trenton na tapusin ang pangungusap kanina, hindi na siya umimik pa, na para bang nakatulog na naman siya. Kahit anong tawag ni Mateo, hindi pa rin siya sumasagot. Kalimutan mo na. Sa ngayon, mas apurahan pa rin ang pagharap sa Soul Tribulation. Hindi ako mahuhuli sa paghahanap sa kanya mamaya, naisip ni Mateo sa sarili. Ang kapangyarihan ng mga banal na inscription ay higit na nakahihigit sa imahinasyon ni Mateo. Kahit gaano pa kalakas ang Soul Tribulation, pagdating nito sa harap niya, agad itong nalipol sa isang pantig. Pagkatapos ng isang oras, sa wakas ay nawala na ang mga ulap ng kapigatian. Matapos maranasan ang buhay at kamatayan, sa wakas ay nalampasan na ni Mateo ang kapigatian ng kaluluwa. Nang medyo maramdaman ni Mateo ang sarili niyang banal na kaluluwa, labis siyang nagulat. Ang kanyang banal na kaluluwa ay malinaw na isa lamang sa mga nasa unang yugto ng pagiging perpekto ng Alchemy Ancestor. Ngunit kung pag-uusapan ang kapangyarihan, malamang na hindi ito mas mababa kaysa sa mga nasa huling yugto ng Alchemy Ancestor. Ang mga banal na inscripsyong ito ay tunay ngang kahanga-hanga. Akala ni Mateo ay masusing-masusing na ang kanyang pananaliksik tungkol sa banal na kaluluwa. Ngunit ang paglitaw ng mga banal na inscription ay lubos na nagpabago sa kanyang pangunawa. Ang masikinamangha ni Mateo ay alam talaga ni Trenton na ang mga gininto ang karakter ay tinatawag na mga banal na inscription. Mukhang maraming sikretong itinatago ang lalaking ito. Sinaliksik ni Richard ang mga gininto ang karakter sa loob ng maraming taon at hindi niya alam na tinatawag pala itong mga banal na inscription. Alam na alam pala ng Trenton na ito. Matagal nang itinapon si Mateo sa dalampasigan dahil sa matinding paghihirap ng kaluluwa. Nang makabalik siya sa kanyang katinoan mula sa labis na tuwa sa paglusot, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang tingin na sumusuri sa kanya. Anong nangyayari? Para saan ang lahat ng nakatingin sa akin ng ganyan? Sinadya ni Mateo na magkunwaring naguguluhan. Mateo, ikaw na tong lalaking to, ang dami talagang lumalabas na pamamaraan mo. Kanina, akala ko patay ka na talaga. Hindi ko akalain na nakayanan mo pala ang huling sandali. Sabi ni Isko. Huho, swerte lang. Ayaw nang magsalita ni Mateo tungkol dito. Ang mga banal na inscription at reinkarnasyon ay magkapareho. Pareho itong mga lihim na itinago niya sa kanyang puso. Imposibleng sabihin ang mga ito sa ibang tao.
Pero malinaw na walang balak si Isko na magtanong ng sobra. Ang ilan sa kanila ay pawang mga taong may talento at lubos na nakakaalam sa lowika na ang bawat isa ay may kanya-kanyang sikreto. Mas malalim lang ang pagkakaintindi nila sa mga ginagawa ni Mateo. Naantala ko ang cultivation ng lahat. Humihingi ako ng paumanhin tungkol dyan. Tapos na ang yena ito sa paglusob. Ituloy na natin. Nakangiting sabi ni Mateo. Tumango sina Harper at Arnel, sabay talon papasok sa desolate ancient drip essence pool. Pero nang pumasok ang 2 taong ito, ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging puno ng dalamhati. Malinaw na hindi rin nila kayang magtiis ng matagal. Kung walang aksidente, dapat silang huminto sa 3 palapag. Hindi na nagsalita pa si Mateo at agad na sumingit. Pumasok si Mateo sa 2 antas ng rehiyon ngunit natuklasan niyang hindi na niya mabisa ang tubig sa pool dito. Mukhang nakapasok na ako sa Boundless Realm dati at muling na-stimulate ang kapangyarihan ng Dragon Blood, Essence Energy man o Fleshy Body, lahat sila ay nagkaroon ng malaking pagtaas. Kaya, wala nang silbi sa akin ang second level region na ito, naisip ni Mateo sa sarili. Agad na pumasok si Mateo sa 3 palapag ng walang pag-aalinlangan at natuklasan niyang hindi rin pala siya gaanong kapakipakinabang sa 3 palapag. Kaya naman, direktang pumasok si Mateo sa 4 na palapag. Nang makita ang eksenang ito, ang 3 tao sa dalampasigan ay napanganga ng may pagtataka habang muling nakaawang ang kanilang mga bibig. Ito ba ang lalaking ito? Tinatrato ang Desolate Ancient Drip Essence Pool bilang isang normal na pool. Para makapunta agad sa 4 na palapag. Walang imek na sabi ni Perry. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at naglakad lamang patungo sa 2 antas. Hindi niya inaasahan na pagkatapos malampasan ni Mateo ang tribulation, diretso siyang naglakad patungo sa 4 na antas. Nakakapanghina ito ng loob. Haha, malamang ay higit pa rito ang potensyal ni Mateo. Gaya ng sabi ko, sa talento niya, paano siya makakahinto sa 2 antas. Tumawa ng malakas si Isko at tumingin kay Perry ng may pang-ooyem. Madilim ang ekspresyon ni Perry habang matalim niyang tinitigan si Isko. 808. Sa 3 araw, hindi na nakapagtiis pa sina Harper at Arnel, kaya't lumabas sila ng Desolate Ancient Drip Essence Pool. Sa ngayon, si Mateo na lang ang natitira sa pool. At ang kasalukuyang Mateo ay nakarating na sa rehiyon ng 5 antas. Nakakatakot talaga yung tao mo. Nakarating na siya sa 5 palapag pero wala siyang pakialam. Sigaw ni Arnel ng may pabago-bagong emosyon. Kahit pa talento o lakas, tuluyan siyang natalo kay Mateo. Kahit na mas proud pa siya sa pagharap sa nakakatakot na talento ni Mateo, wala na siyang ibang magawa kundi ang yumoko. Ang katotohanan ay inilagay sa harap mismo. Hindi niya responsibilidad na itanggi. Nakita ng 5 tao na wala pa ring balak umatras si Mateo at ang tanging nagawa lang ay pagsamasamahin ang mga natamo ng Desolate Ancient Drip Essence Pool sa tabi at obserbahan ang pag-unlad ni Mateo. Sa totoo lang, maaari na silang umalis sa Crimson Afterglow Valley ngayon. Ngunit dahil hindi nila nakikita kung saang hakbang patungo si Mateo, hindi pa rin sila makapaniwala. Sa isang iglap, 2 araw ang lumipas. Nakarating na si Mateo sa rehiyon ng 6 na antas at wala pa ring balak huminto. Gayunpaman, dumating na ang oras para lumabas ng lambak. Kung hindi pa rin sila lalabas ng lambak, sila ay ikukulong sa Crimson Afterglow Valley sa loob ng 300 taon. Kapatid na Crosswell, dumating na ang oras. Kailangan na nating umalis sa lambak. Sigaw ni Harper kay Mateo. Umalis muna kayong lahat. Magpapatuloy pa rin ako, walang pakialam na sabi ni Mateo. Kitang-kita ang pagbabagong anyo ng katawan ng Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito. Sa loob lamang ng 5 araw, ang kanyang lakas ay tumaas na ng husto. Paano naman kaya papayag si Mateo kung papaalisin na niya siya ngayon? Kapatid na Crosswell, sabi ng unang elder dati, kung hindi tayo aalis sa loob ng 5 araw, mamamatay tayo rito. Nag-aalalang sabi ni Harper. Ang galing magturo kay Mateo. Hindi niya kayang makitang mamatay si Mateo dito. Gayunpaman, hindi na siya sinagot ni Mateo. Oras na para umalis. Handa siyang manatili rito, hayaan mo na lang siyang manatili rito.
Kung hindi kayo aalis, aalis muna ako. Si Perry ang unang natanggal at matagal nang nawala ng interes sa lugar na ito. Kung hindi lang dahil sa pagtingin kung saan makakapunta si Mateo, matagal na sana siyang umalis. Sa labas ng lambak ng bundok ay may isang tabing na may liwanag. Tumalon si Perry at naglaho sa tabing na may liwanag. Tumingin si Harvey sa likurang bahagi ni Mateo, umiling, at umalis na rin. Talagang hindi nakikita ng lalaking ito ang mga tao. Bulong ni Isko sa sarili at piniling umalis din. Sumunod si Arnel. Harper, hindi ka pa rin aalis. Magsasara na ang pasilyo. Sigaw ni Arnel kay Harper. Sa oras na ito, ang ilaw sa labas ng lambak ng bundok ay kumukurap-kurap na, malamang na mamatay anumang oras. Kung hindi pa rin siya aalis, siguradong makukulong talaga siya rito. Bumantong hininga si Harper nang may pagkadismaya at sa wakas ay tumalikod na rin at umalis. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ni Harper, tila nawalan din ng huling suporta ang ilaw na screen, at tuluyan ang nawala sa paningin. Hindi ito pinansin ni Mateo at patuloy pa rin niyang pinagbubuti ang sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang karaniwang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. 5 anino ng tao ang kumari pa ng takbo palabas mula sa tubig ng lawa. Ang tubig ng lawa na nahati ay naging isa rin, at muling nagmukhang orihinal. Tumingin ang unang elder kay Perry at sa iba pa nang may ngiti. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbago. Nasaan si Mateo? Nakakatakot at madilim ang ekspresyon ni Jonard. Ayaw ni Mateo na ibigay ang kapangyarihan ng Desolate Ancient Drip Essence Pool at tumangging lumabas hanggang sa huli. Tayo lang ang unang makakalabas, walang magawang sabi ni Perry. Ano? Sinasabi mong nakulong si Mateo sa Crimson Afterglow Valley. Kahit matagal na niya itong inaasahan sa puso niya, nang marinig mismo ni Perry na sabihin ito, para pa rin siyang tinamaan ng kidlat. Si Mateo ang kahalili na personal na itinalaga ng banal na Panginoon. Ngayon, siya ay nakulong sa Crimson Afterglow Valley. Masyadong labis ang pagkakamaling ito. Walang magawang sinabi ni Harper, pinilit ko na rin si Brother Yedati, pero ayaw pa rin niyang lumabas. Siguro. May paraan siya para makalabas mismo. Kalokohan. Ang malaking hanay na ito ay iisa ang direksyon at maaari lamang gamitin sa labas ng lambak. Kalimutan mo na mayroon lamang siyang kaunting lakas, kahit na ang banal na Panginoon ay nakulong sa loob, hindi rin siya makakabalik. Nawala ng kontrol si Jonard at sinabi. Ito. Ano ang gagawin tungkol dito kung gayon? Nang marinig iyon ni Harper, medyo natarante rin siya. Ayaw niyang makulong si Mateo sa loob ng 300 taon. Ikinumpas ni Jonard ang kanyang kamay, tila naiirita. Bumalik na kayo sa banal na lupain. Kakalmayin ko muna ang sarili ko rito at pag-iisipan ko kung ano ang gagawin. Hindi nang ahas na sumuwi ang 5 tao at tanging ang lambak ng bundok na ito ang kanilang maiiwan. Pagkaalis ng 5 tao, isang figure ang dahan-daang lumitaw. Si Robin nga iyon. Banal na Panginoon, ito. Ano ang gagawin tungkol dito? Ang mga salita ng unang elder ay eksaktong kapareho ng kay Harper. Napakalinaw na nawalan din ng paggalang sa kalinisan ang unang elder. Hindi gaanong nag-alala si Robin gaya ng inaasahan at sa halip ay sinabi, dahil ayaw niyang lumabas, malamang, may mga hakbang talaga siya. Maghihintay tayo rito ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, kung hindi pa rin siya lumalabas, sapilitang i-activate ng emperador na ito ang Grand Array at hahayaan siyang lumabas. Nagbago ang ekspresyon ng unang elder nang sabihin niya, paano ito mangyayari? Kung pilit na bubuksan muli ng banal na Panginoon ang malaking hanay, ang natitirang buhay. Nakangiting sabi ni Robin, nasa ganitong sitwasyon na tayo. Matagal na itong tinatanggap ng emperador na ito. Ang tanging bagay na hindi ko kayang bitawan ay ang banal na lupain. Nangako ako kay Mateo noon na ipapadala ko siya ulit. Kung hindi siya makakalabas, natural lang na kailangan kong tuparin ang pangako ko. Kung ang kamatayan ko ay kapalit ng kanyang buong pusong dedikasyon sa banal na lupain, sulit din ito. Bumantong hininga ang unang elder. Nabunyag ang buong ekspresyon ng kanyang mukha na nagsisisi sa sarili. Bigla niyang naalala ang isang bagay, hinampas ang kanyang hita, at sinabing, nako, natarante ako kanina at nakalimutan kong tanungin ang ilang batang iyon kung saang antas ng rehiyon napunta si Mateo.
Nakangiting sabi ni Robin, para makapagtagal ng 5 araw sa tubig ng pool, kahit papaano ay nakapasok na rin siya sa rehiyon ng ika-6 na antas. Ayos lang din na hindi magtanong. Siguro kapag lumabas siya, mabibigyan niya tayo ng kaaya-ayang sorpresa. Matapos manatili ng lubusan sa rehiyon ng ika-6 na antas, matagumpay nang nakapasok sa second level boundless ang cultivation realm ni Mateo. Sa oras na ito, kung hahakbang pa siya pasulong, papasok siya sa gitnang rehiyon ng tubig ng pool, na siyang rehiyon din ng ika-7 antas. Arg! Pagpasok niya sa ika-7 antas ng rehiyon, naramdaman ni Mateo na kumulo ang bawat selula sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay nasusunog ang kanyang buong katawan. Ang pakiramdam na parang nasusunog ang buong katawan niya ay agad na nagparamdam sa kanya na parang nanginig ang buong katawan niya. Ramdam pa nga ni Mateo na nanginginig ang kanyang kalansay. Ang tubig sa swimming pool sa ika-7 antas na ito ay talagang napakalakas. Pero alam ni Mateo na hanggat tinitiis niya ang paghihirap na ito, magiging lubhang kapaki-pakinabang ito sa kanyang cultivation simula ngayon. Ang muling paghubog ng Desolate Ancient Drip Essence Pool sa katawan ng martial artist ay isang prosesong pangkabuuan. Sa oras na ito, ang mga meridian sa buong katawan ni Mateo ay maraming beses nang nalinis ng tubig sa pool. Ang kanyang kasalukuyang bilis ng paglilinang ay mas mabilis pa kaysa dati. Napakahina ng kakayahan ni Mateo sa paglilinang sa kanyang katawan. Kung wala ang kanyang kaalaman sa alchemy noong nakaraan, imposibleng maabot niya ang hakbang na ito ngayon. Noon, sa tulong ng mga medicinal pills lamang sunod-sunod na natatalo ni Mateo ang lahat. Hanggang sa makuha ni Mateo ang tunay na dugo ng dragon, na siyang nagpabago sa natural na kakayahan ng kanyang pisikal na katawan. Pero sa pagkakataong ito, muling nagkaroon ng pagbabago ang pisikal na katawan ni Mateo mula sa orihinal nitong pundasyon. Sa ngayon, ang bilis ng cultivation ni Mateo ay hindi rin naman mas mababa sa ilang bihirang makitang spirit physics. Kahit hindi siya uminom ng mga gamot, ang bilis ng cultivation ni Mateo ay hindi rin magiging mas mabagal kumpara sa iba. 809. 3 araw ang lumipas sa isang iglap. Sa loob ng 3 araw na ito, tinitiis ni Mateo ang bawat segundo ng pagpapahirap. Ang ganitong uri ng paghihirap ay halos nagpahimatay sa kanya ng ilang beses. Kung iba pa iyon, malamang matagal na sana silang hindi nakatiis at umatras pabalik sa baybayin. Ngunit nagngingit-ngit si Mateo at tiniis ito. Ang paghihirap ng pagkasunog ay unti-unting humupa sa ika-3 araw. Tahimik na lumutang si Mateo sa ibabaw ng tubig at wala ng kahit kaunting lakas. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas bago siya nakabawi ng lakas. Arg! Pumunta si Mateo sa pampang at inilabas ang lahat ng tunay na lakas ng dragon sa buong katawan niya gamit ang lahat ng kanyang lakas. Isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap. Sa ilalim ng leeg ni Mateo, bahagyang lumitaw ang maitim na berdeng kaliskis ng dragon sa buong katawan niya. Ang pisikal na pagpapatibay ng katawan na ito ay tunay na nagpapaisip sa mga tao na sana'y mamatay na lang sila. Ngunit ang pagtitiis sa balakid na ito ay magiging malaking tulong sa aking cultivation sa hinaharap. Sa ngayon, ang aking malalaman na lakas ng katawan ay nakarating na sa pinakamataas na boundless realm. Ang pakikipag-ugnayan sa Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, ang pagharap sa mga martial artist ng first level Heaven Enlightenment ay talagang walang problema. Nag-iisip si Mateo sa kanyang sarili. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng Boundless Realm at ng Heaven Enlightenment Realm ay napakalaki. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Middle 3 Realms at Upper 3 Realms ay napakahirap malampasan. Sa kasalukuyan, ang Dragon Wave ng Spirit Rank ni Mateo ay naabot na ang pinakamataas na antas ng Spirit Rank sa initial stage. Sa pamamagitan lamang ng pakikipag-ugnayan sa isang makapangyarihang pisikal na katawan nito malalagpasan ang napakalaking hangganan na ito. Pero kung pag-uusapan natin yan, simula nang makultivate ni Mateo ang Dragon Wave hanggang sa maging Spirit Rank, biglang bumagal ng husto ang pag-unlad. Napakahirap malampasan ang alon ng Dragon na nasa Spirit Rank. Matagal na nahirapan si Mateo at halos hindi niya naabot ang pinakamataas na antas ng Spirit Rank sa initial stage. Pero ang ikinatuwa ni Mateo ay kahit kaunti lang ang pag-angat ng Dragon Wave na ito na nasa Spirit Rank, malaki na ang naging epekto ng pagtaas ng kapangyarihan ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm.
Sa kasalukuyan, ang kapangyarihan ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ni Mateo ay mas malakas na kumpara dati. Habang pinagmamasdan ang mga kaliskis ng dragon sa buong katawan niya, hindi mapigilan ni Mateo ang mapait na ngumiti. Kung magpapatuloy ako sa pagkultiba, hindi ba ako magiging isang tunay na dragon, di ba? Kung gayon, hindi ba ako, isang marangal na tao, ay magiging lahi ng dragon? Lumitaw muli ang ganitong uri ng pakiramdam. Ang pakiramdam na ito ay tila patungo sa Desolate Ancient Drip Essence Pool. Maaari kayang may kung ano sa ilalim ng pool na ito. Nako, yumaman ka na. May kayamanan ng lahi ng dragon sa ilalim ng pool na ito. Bilisan mo at ibaba mo para iahon ito. Sa oras na ito, muling narinig ang boses ni Trenton. Senior, sa wakas ay lumabas ka na. Maaari ko bang imbitahan si Senior para ipaalam kung ano talaga ang mga banal na inscription? Tungkol sa kataas-taasang kayamanan ng lahi ng dragon sa ilalim ng pool, hindi nagmamadali si Mateo. Sa wakas ay nahuli niya si Trenton, ang una niyang reaksyon ay ang magtanong muna tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa banal na inscription. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ni Trenton ang isang pangungusap, wala nang tunog na narinig muli. Nagngalit ng may puot si Mateo sa kanyang puso. Malinaw na sinasadya siyang iwasan ng lalaking ito. Pero kung tutuusin, kahit na si Mateo na ang may-ari ng Vast Heaven Pagoda, hindi niya talaga mahanap kung saan matatagpuan si Trenton. Siguradong maraming sikretong itinatago ang lalaking ito sa kanya. Pero tungkol kay Trenton, wala talagang magagawa si Mateo sa kanya. Malinaw na sinabi ni Mateo na kahit nasa kasagsagan pa lang siya ng kanyang buhay, malamang na hindi rin siya ang makakatapat ng matandang ito. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa isang bahagi, mahihinuha ng isa ang buong larawan. Naisip ni Mateo na ang pinakamataas na lakas ng Trenton na ito noong panahong iyon ay malamang na hindi mas mababa sa 10 dakilang banal na hari. Dahil walang magawa, si Mateo ay pumunta namang sa ilalim ng pool upang mag-imbestiga ng maayos. Sa Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito, naglakad si Mateo papunta sa pinaka-7th level na rehiyon. Hindi na rin siya gaanong nandidiri sa tubig ng pool. Sumisid si Mateo, at lumubog sa ilalim ng pool. Hindi nagtagal matapos lumubog, nakaramdam si Mateo ng matinding presyon na dumaloy, na sumusuporta sa kanyang buong katawan mula sa ilalim patungo sa ibabaw ng tubig. Hindi siya tuluyang lumubog. Pamilyar na pamilyar si Mateo sa pressure na ito. Eksakto itong pressure ng lahi ng dragon. Hindi maiwasan ni Mateo na palihim na mabahala. Talagang matalas ang pangunawa ng Trenton na ito. Bahagya lamang niyang naramdaman na may tumatawag sa kanya sa ilalim ng pool na ito, ngunit hindi niya lubos na matukoy kung ano iyon. Pero ramdam talaga ni Trenton na isa itong pinakamahalagang kayamanan ng lahi ng dragon sa Vast Heaven Pagoda. Kailangang malaman ng isa na lumubog na siya sa layong ilang libong talampakan ngayon, bago pa man niya maramdaman ang pressure na ito mula sa lahing dragon. Medyo malakas ang pressure na ito sa lahi ng dragon. Kung hindi hahayaan ni Mateo na patatagin ang kanyang pisikal na katawan sa tubig ng pool na ito, malamang na napakahirap nitong tiisin. Kaagad, hindi rin ito tinangkang baliwalain ni Mateo, at agad na muling inilabas ang tunay na kapangyarihan ng dragon upang mapaglabanan ang pressure na ito. Tunay nga, matapos niyang ilabas ang tunay na kapangyarihan ng dragon, nabawasan ang presyon sa katawan ni Mateo, at patuloy siyang lumulubog patungo sa ilalim ng pool. Napakalalim talaga ng Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito. Nakalubog na ako sa lalim na ilang libong talampakan at hindi pa ako nakakarating sa ilalim. Hindi mapigilan ni Mateo ang mabahala sa loob. Halos 2 oras na siyang sumisid at hindi pa talaga siya nakakarating sa ilalim. Maiisip na ang lalim ng tubig sa pool na ito. Isa pa, habang palalim ang ilalim ng pool, mas malakas ang presyon ng lahi ng dragon. Kung hindi dahil sa pagpino ni Mateo ng tunay na asensya ng dugo ng dragon, imposibleng lumangoy ng ganito kalalim. Sa oras na ito, 2 guhit ng madilim na liwanag ang nagmula sa ibaba. Kumilos ang puso ni Mateo, iniisip na malapit na itong umabot sa ilalim ng pool. Maaari kayang ang lokasyon ng madilim na liwanag na ito ang siyang kinaroroonan ng kayamanan. Hindi nagbawas ng pagbabantay si Mateo.
Sa pangkalahatan, ang mga lugar na may kayamanan ay pawang mga mapanganib na lugar. Kung mas mahalaga ang kayamanan, mas malaki ang panganib na kaakibat nito. Dati, sinabi ni Trenton na ito ay isang kataas-taasang kayamanan ng lahi ng dragon. Hindi rin alam ni Mateo kung anong uri ng kayamanan ito. Pero mukhang hindi ito isang ordinaryong bagay. Ang dalawang guhit ng makintab na berdeng madilim na liwanag ay lalong lumino, parang dalawang sinag ng ilaw ng parol na sumusulpot mula sa ilalim ng pool. Madilim na madilim ang ilalim ng pool. Hindi makita ang mga daliri kapag iniuunat ang kamay. Ngunit matapos ang paghubog ng katawan ni Mateo, napakahusay din ng kanyang paningin. Kasabay nito, pumasok si Mateo sa Heart-like Monolith Realm, sinunggaban ang lahat ng nasa paligid. Dahil malapit na siyang lumubog sa ilalim ng pool, sa wakas ay nakita ng malinaw ni Mateo kung ano ang dalawang sinag ng madilim na liwanag na iyon. Bumukas ang lahat ng butas sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam ng napakalaking panganib ang bumalot sa kanyang puso. Paano naging parang ilaw ng parol ito? Isa itong itim na dragon na nakabaon sa ilalim ng lawa. Nakita ng malinaw ni Mateo na ang ulo ng itim na dragong ito na parang baha ay nanganak na ng mga sungay ng dragon. Ito ay malinaw na senyales na malapit ng maging dragon. Ang itim na dragong ito na parang baha ay malapit ng magbago at maging isang tunay na dragon. Tila matagal nang alam ng itim na dragong ito na may bababa at pipigilan ang aura nito. Natuklasan lamang ito ni Mateo gamit ang kanyang mga mata nang lumapit din siya sa harap. Sa oras na ito, si Mateo ay nasa humigit kumulang 1,000 talampakan lamang ang layo mula sa itim na dragong ito. Bagamat hindi napansin ni Mateo ang cultivation ng Black Flood Dragon na ito, para magawa niya magbago mula sa pagiging isang Flood Dragon tungo sa isang dragon, nasa pinakamababang Faceless Realm strength pa rin ito. Hindi kayang labanan ng kasalukuyang Mateo ang mga martial artist ng Faceless Realm. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, tumalikod si Mateo at tumakbo. Isang taong walang alam, para manggahas na pasukin ang kayamanan ng dragon na ito. Saan ka pupunta? Ang itim na dragong ito na may baha ay talagang nagsasalita ng lengguwahe ng tao. Ang kanyang katawan ay biglang sumulpat mula sa ilalim ng lawa na parang bola ng kanyan, diretso kay Mateo. Ang nasa ilalim ng tubig na ito ang nasasakupan ng itim na dragong baha sa huli. Hindi maipakita ang tahe ng bilis ni Mateo. Sa isang kisap mata, maaabutan na ng itim na dragong baha si Mateo. Na mapangwasak sa langit ng nakakulong na dragon. Kasalukuyang tumataka si Mateo nang bigla siyang lumingon at naglahad ng isang palad. Ang palad na ito ay nasa hangganan na ng kanyang lakas. Bomb! Tinamaan ng itim na dragong baha hanggang sa tumigil ang kanyang figure. Ngunit hindi siya lubusang nasaktan. 810. Dahil dito, sa wakas ay nasubukan ni Mateo ang lakas ng itim na dragong ito. Tunay ngang ito ang Faceless Realm. Isa pa, kung titingnan mo, nasa high-level Faceless Realm pala ito. Sa ganitong antas ng lakas, hindi pa sapat si Mateo para punan ang mga siwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Kung ito ay ang Heaven Enlightenment Realm, makakaisip pa rin si Mateo ng mga paraan para harapin ito. Ngunit sa Faceless Realm, si Mateo ay lubos na hindi alam ang gagawin. Kanina, kung hindi lang dahil sa mabilis na pag-react ni Mateo sa sitwasyon, kayang-kaya siyang lipulin ng itim na dragon sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kamay. Gayunpaman, isa rin itong tiyak na sitwasyon ng kamatayan ngayon. Hindi nakakapagtaka na gusto mong pagnasaan ang kayamanan ng dragon na ito. Hindi ko inaasahan na ang isang maliit na tao ay nagtataglay pala ng ganito kadalisay na presyon ng dragon. Pero nakakainggit ang dragon na ito. Batang lalaki, pagkatapos kang kainin ng dragon na ito at pinuhin ang lahat ng iyong laman at dugo, dapat ay matutulungan niya akong makawala sa mga tanikala. Dahil tinamaan ni Mateo, ang itim na dragong baha ay hindi man lang nagalit. Mula sa kanyang mga salita, bahagya lamang na nahalata ang kaunting pagkabalisa. Kahit na ang itim na dragon sa baha ay hindi nagkatawang tao, sa kanyang lakas na Faceless Realm, ang kanyang talino ay hindi man lang mas mababa sa mga tao. Mas matalino pa siya kaysa sa karamihan ng mga martial artist. Sa Coiling Dragon Heaven devastating palm move ni Mateo kanina, ang presyon ng dragon ay sukdulan.
Ito ay hindi mabilang na beses na mas dalisay kaysa sa bloodline ng lahi ng dragon sa kanyang katawan. Pagkatapos, malamang na pinino ni Mateo ang tunay na bloodline ng dragon. Kaya niya nagkaroon ng ganoon kadalisay na bloodline. Hanggat nilalamon niya ang laman at dugo ni Mateo, natural lang na may mga paraan siya para pinuhin ang esensya ng dugo. Sa oras na iyon, ang kanyang maruming tunay na lahi ng dragon ay mag-e-evolve ng malaki. Malapit na ang paglusot sa mga tanikala upang magbago mula sa isang dragong baha patungo sa isang dragon. Isang matinding panganib ang tumama sa puso ni Mateo. Ibinuhos niya ang kanyang enerhiya sa buong lakas, nais niyang makatakas sa paghabol ng itim na dragon. Ngunit lahat ng iyon ay walang saysay. Ang itim na dragong baha sa tubig ay dating parang isda sa tubig. Ang kanyang bilis ay mas mabilis kumpara kay Mateo. Sa isang kisap mata lamang, naabutan ng itim na dragong baha si Mateo. Nako, maging pagkain ka sa tiyan ng dragon na ito. Tumawa ng malamig ang itim na dragong baha at ibinuka ang kanyang malalaking panga, gustong durugin si Mateo sa isang kagat lang. Mariin na naikuyom ni Mateo ang kanyang mga panga at kasalukuyang naghihintay ng kapwa pagkawasak, ngunit naramdaman niya ang isang mas nakakatakot na presyon ng dragon na bumabalot sa buong ilalim ng pool sa isang iglap. Isang itim na anino ang biglang hamarang sa harap ni Mateo. Biglang tumigil ang figure ng itim na dragong baha at hindi na talaga umaban sa takot. Senior Trenton. Masayang sabi ni Mateo. Hindi lumingon si Trenton at mahinang sinabi lamang, isang maliit na ahas ang nangahas na magpahayag bilang isang dragon ng walang kabuluhan. Talagang mapangahas na abdo. Hindi mo ba alam kung gaano kabigat ang krimen ng pagpapanggap na aking lahi ng dragon? Ang ikinagulat ni Mateo ay ang panginginig ng itim na dragon sa harap ni Trenton. Malinaw na isa si Trenton na isang clone ngayon. Maaaring hindi pa nga kayang tapatan ng lakas niya ang itim na dragon na ito. Pero ang itim na dragon na ito ay talagang takot. Talagang hindi ka panipaniwala. El Lord Trono. Alam ng mababang nasasakupan na ito ang kanyang pagkakamali. Hinihiling ko sa inyong kamahalan na huwag nang parusahan ang mababang nasasakupan na ito. Ang hindi matiis na kay-abangan ng itim na dragong baha kanina ay tuluyang naglaho sa ere ng sandaling iyon. Sa harap ni Trenton, ang itim na dragong baha ay para talagang isang daga na nakakita ng pusa. Hindi napigilan ni Mateo ang pagdilat ng kanyang dila sa pagkamangha nang makita niya ito. Ang kanyang presyon ng dragon ay napakadalisay din. Bakit hindi siya natatakot sa itim na dragon na ito kundi kay Trenton? Ang pinakamataas na lakas ni Trenton noong panahong iyon ay talagang nakakatakot. Pero sa ngayon, ang ganitong uri ng lakas, parang walang dapat ikatakot ang mga tao, di ba? Kung talagang naglaban ang dalawang tao, hindi pa rin alam kung sino ang magtatagumpay. Malamig na sinabi ni Trenton, maiiwasan ang parusang kamatayan, pero mahirap takasan ang parusa. Mula ngayon, maglilingkod ka kay Mateo bilang iyong Panginoon, hanggang sa si Mateo ang magkusa na palayain ka. Payag ka ba? Walang anumang mahahalata mula sa mukha ng itim na dragong baha. Ngunit malinaw na nararamdaman ni Mateo ang kanyang matinding emosyon. Tunay nga, ibinuko ng itim na dragon ang kanyang bibig at sinabi, ito. Panginoong Trono, paano maglilingkod ang ating lahi ng dragon sa isang tao at para siya ang maging ating Panginoon? Mapanghamak na sabi ni Trenton nang marinig niya iyon, lahi ng dragon. Isang maliit na ahas ang nangangahas na ipahayag na kabilang sa lahi ng dragon ng walang kabuluhan. Hindi mo man lang nagagawang magbago mula sa isang dragon sa baha, kahit na matagumpay kang naging dragon, ito rin ang pinakamababang antas ng bloodline ng lahi ng dragon. Nangangahas ka bang ipahayag na kabilang ka sa lahi ng dragon? Ang mga salita ni Trenton ay lubos na walang pakundangan. Si Mateo ay labis na natakot nang marinig ito sa tabi, natatakot na baka magalit siya sa itim na dragong ito. Ngunit ang itim na dragong baha ay hindi inaasahang naging masunurin sa harap ni Trenton. Parang nag-aalangan lang talaga siya sa bagay na ito ng paglilingkod sa kanya bilang amo. Medyo na si Trenton kaya ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, sa loob ng 5 hininga, kung hindi ka pa rin magdedesisyon, gagawa ako ng paraan para sirain ang ilang libong taon mong paglilinang. 5, 4, 3.
Nang magbilang si Trenten hanggang 3, sa wakas ay hindi na ito nakayanan ng itim na dragon sa baha at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, Panginoong Trono, ang mababang nasasakupan na ito. Pumapayag ang mababang nasasakupan na ito. Habang nakikinig si Mateo, lalo siyang nalilito. Ang isang clone ni Trenten ay kayang takutin ang isang late-stage Faceless Realm Black Flood Dragon. Maaari kayang ang itim na dragong ito sa baha ay isang hanggal. Isipin mong matalino ka. Pumasok kayong dalawa sa isang kontrata kung gayon. Kung maglalakas loob kang mandaya, dapat alam mo ang kalalabasan. Malamig na sabi ni Trenten. Nagmamadaling sinabi ng itim na dragong baha, hindi maglalakas loob ang mababang nasasakupan na ito. Naguluhan si Mateo nang makita ang sitwasyon. Ngayon lang, parang buhay at kamatayan pa rin ang nakabitin sa isang sinulid. Hindi niya inakalang sa isang kisap mata ay kinuha niya ang isang Faceless Realm Black Flood Dragon bilang isang utusan. Gamit ang itim na dragong ito, hanggat hindi siya makakatagpo ng mga powerhouse ng Dao Profound Realm, sa lawak ng Divine Realm na ito, hindi ba't makakapaglakbay siya sa maraming lugar. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Trenten, si Mateo at ang itim na dragong baha ay pumasok sa isang ugnayan ng kaluluwa. Ang buhay at kamatayan ng itim na dragong baha na ito ay pinamamahalaan ni Mateo. Nagbibigay galang si Blackwind sa amo. Sa wakas ay ibinaba ng itim na dragon ang kanyang mataas na ulo sa harap ni Mateo. Blackwind ang pangalan ng itim na dragong ito sa baha. Tumanggaw si Mateo at sinabing, Hindi mo rin kailangang makaramdam ng pagkakamali. Sa pagsunod sa akin, natural na may mga benepisyo para sa iyo sa hinaharap. Nang mahawakan ng itim na dragong baha, sa wakas ay nalaman na rin ni Mateo ang kanyang lakas. Nasa malaking bilog na ng Faceless Realm na si Blackwind. Pero kahit gaano pa kalakas si Blackwind, nasa Faceless Realm lang siya. Hanggat nakabawi si Mateo sa kanyang tugatog, hindi rin imposibleng hayaan si Blackwind na makarating sa Divine King Realm. Para kay Mateo, hanggat may sapat na gamot para sa langit at lupa, kaya pa niyang sanayin ang isang grupo ng mga makapangyarihang Divine King. Siyempre, ang paglikha ng mga banal na hari ay ibang-iba sa ibang mga cultivation realm. Sa pagpino ng mga medicinal pills na nasa tier 9 pataas, ang bawat gamot na kailangan para sa langit at lupa ay napakabihirang makuha. Lahat ng mga ito ay mga bagay na maaaring makuha sa pamamagitan ng swerte, ngunit hindi sa pamamagitan ng paghahanap nito. Kahit ang dating Medicine King Hall at Alchemist Association, ang mga ganitong antas ng mga super major faction, ay hindi rin kayang bumuo ng kahit ilang set. Si Blackwind na ang alipin ni Mateo ngayon. Natural lang na hindi siya naglakas loob na tumutol sa mga sinabi ni Mateo. Ngunit tungkol sa katotohanan ng mga sinabi ni Mateo, malinaw na mayroon pa rin siyang mga pagdududa. Pero wala ring balak magpaliwanag si Mateo. Sa hinaharap, natural lang na malalaman niya ang lakas ni Mateo. Matapos sabihin ang lahat ng ito, sa wakas ay nakahanap si Mateo ng oras para hanapin si Trenten para alisin ang mga pagdududa sa kanyang puso. Tila alam ni Trenten ang gustong itanong ni Mateo at nakangiting sinabi, ang itim na dragong ito na parang baha ay isa lamang maliit na ahas noong una. Ang lahi ng lahing dragon na taglay nito ay napakakaunti. Ngunit ang swerte ng taong ito ay napakahirap, ang makahanap ng isang sinaunang buto ng dragon sa ilalim ng pool na ito. Kaya niya nakuha ang mga achievement niya ngayon. Hindi napigilan ni Mateo ang pagkamangha nang marinig niya iyon. Medyo nagulat ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Blackwind. Medyo may alam si Mateo tungkol sa mga katangian ng lahi ng mga demonyo. Upang makapag-cultivate at maging isang dragon mula sa baha mula sa isang maliit na ahas na may mahinang lahi, at pagkatapos ay halos makapag-cultivate upang maging isang tunay na dragon mula sa isang dragon, ang kapalaran ni Blackwind ay nararapat ngang tawaging hindi kapanipaniwala. Napakaliit ng posibilidad na mangyari ang ganitong bagay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.